Huwag mo akong tawaging anak, Rosa. Dahil simula sa gabing ito, wala ka ng puwang sa bahay na ito. Hindi mo ba naintindihan? Amin na ang mansyong ito. At ikaw ay isa na lamang abala sa aming pagsasama. Ang boses ni Clarissa ay kasing talim ng labaha. Bawat salita ay tila humihiwa sa katahimikan ng kusina. Sa harap niya, nakatayo si Rosa, ang kanyang biyenan na may hawak pang sandok. Bahagyang nangatog ang mga kamay ng matanda. Ang puting buhok na maayos na nakapusod ay tila sumasalamin sa gulat na rumihistro sa kanyang kulubot na mukha. Sa ibabaw ng kalan, dahan-dahang kumukulo ang paboritong sinigang ni Paulo, ang anak ni Rosa. Ang bango ng sampalok at ang sariwang gulay ay pumupuno sa hangin. Isang amoy na simbolo ng kalinga at pagmamahal na ibinigay ni Rosa sa loob ng maraming taon. Inihanda niya ang hapunang yon dahil ngayong gabi ang anibersaryo ng pagkamatay ng kanyang asawa. Akala niya magsasalo-salo sila bilang isang pamilya upang alalahanin ang nakaraan. Ngunit ang mainit na sabaw na nakalaan para sa kanyang anak ay naging mapait na paalala ng kanyang kawalang halaga sa paningin ng babaeng pinakasalan nito. Ang kutsarang hawak ni Rosa ay dahan-dahang nawala sa kanyang pagkakahawak. Bumagsak ito sa sahig at nagpaikot-ikot bago humantong sa paanan ni Clarissa. Hindi gumawa ng anumang tunog ng pagkabasag ang materyal. Ngunit sa pandinig ni Rosa, tila iyon ang tunog ng kanyang sariling puso na nagkakapiraso. Ang bawat patak ng pawis sa kanyang noo ay tila naging yelo sa lamig ng mga titig ni Clarissa. "Paulo?" Ang tanging salitang lumabas sa tuyot na labi ni Rosa. Lumingon siya sa kanyang anak na nakatayo sa may pintuan, nakayuko at hindi makatingin sa kanya ng diretsyo. "Ma, pasensya na." Mahinang tugon ni Paulo. Ang boses ay puno ng takot at pag-aalinlangan. "Kailangan namin ng espasyo. Clarissa is right. Ang kwarto mo, gagawin naming walk-in closet para sa mga gamit niya. Masyado na tayong masikip dito." Naramdaman ni Rosa ang isang malakas na bara sa kanyang lalamunan. Ang hininga niya ay naging mabigat. Tila may isang dambuhalang bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Ang silid na tinitirhan niya sa loob ng 3 dekada. Ang silid kung saan niya inalagaan si Paulo noong sanggol pa ito. Kung saan siya umiyak nang pumanaw ang kanyang asawa, ay papalitan na lamang ng mga mamahaling damit at bag. Ang kanyang mga tuhod ay tila nawalan ng lakas. Ang paligid ay unti-unting lumabo dahil sa mga luhang pilit niyang pinipigilan. Ang bawat sulok ng mansyong yon ay saksi sa kanyang paghihirap. Sa mga gabing hindi siya natulog upang makatapos ng mga tahiing damit para lamang may pambayad sa matrikula ni Paulo. Ngunit ngayon, sa harap ng kayamanan at kapangyarihan ni Clarissa, ang lahat ng iyon ay kinalimutan na parang isang lumang basahan. "Huwag ka nang magdrama, Rosa. Pirmi na ang desisyon namin." Patuloy ni Clarissa habang pabalibag na inilapag sa mesa ang isang itim na maleta. "Inimpake ko na ang mga basahan mo. Wala kang dadalhin na kahit anong gamit na binili ni Paulo. Ang suot mo at iyang maleta lang na iyan ang sayo." Lalong bumigat ang ulan sa labas. Ang bawat patak na tumatama sa bubungan ay tila mga latay sa balat ni Rosa. Lumapit si Clarissa at marahas na hinawakan ang braso ng matanda. Hinihila ito patungo sa main door. Hindi lumaban si Rosa. Ang kanyang katawan ay tila isang anino na lamang na sumusunod sa agos ng kalupitan. Nang bumukas ang pinto, sinalubong sila ng malamig na hangin at ang madilim na kalangitan. Inihagis ni Clarissa ang maleta sa putikan sa labas. Sumunod na itinulak niya si Rosa na naging dahilan upang mapaluhod ang matanda sa basang damuhan. Ang litrato ng kanyang yumaong asawa na mahigpit niyang yakap sa kanyang dibdib ay nabahira ng putik. "Paulo! Paulo, anak ko!" Sigaw ni Rosa, ang boses ay napaos sa tindi ng sakit. Lumingon siya sa loob. Umaasang lalabas ang kanyang anak upang bawiin ang lahat. Ngunit ang nakita niya ay ang pagtalikod ni Paulo habang dahan-dahang isinasara ang pinto. Ang huling nakita ni Rosa
ay ang matagumpay ng ngiti ni Clarissa bago tuluyang lumapat ang kahoy at bumagsak ang trangka. Naiwan si Rosa sa gitna ng dilim. Ang tubig ulan ay humahalo sa kanyang mga luha, dumadaloy sa kanyang mga pisngi at nanunuot sa kanyang manipis na duster. Ang bawat hibla ng kanyang damit ay basang-basa, bumibigat habang hinihigop ang lamig ng gabi. Nanginginig ang kanyang buong katawan, hindi lamang dahil sa ginaw, kundi dahil sa katotohanang ang taong pinagalayan niya ng buong buhay ay siya ring taong nagtaboy sa kanya sa kawalan. Napatingin siya sa saradong pinto. Ang liwanag mula sa loob ng mansyon ay sumisilip sa mga siwang ng bintana, tila nangungutya sa kanyang kalagayan. Ang bahay na binuo niya ng may pagmamahal ay naging isang kuta ng pagtataksil. Sa kanyang isipan, paulit-ulit na umaalingaw-ngaw ang tanong na tila isang tinik na ayaw matanggal sa kanyang puso. Ito na ba ang kabayaran ng lahat ng aking sakripisyo? Ganito ba talaga kadali para sa isang anak na talikuran ang dugong nagbigay sa kanya ng buhay para lamang sa kapritsyo ng yaman? Hindi gumalaw si Rosa mula sa kanyang pagkakasalampak sa putikan. Hinayaan niyang balutin siya ng kadiliman ng gabi. Ang kanyang puso, na dati ay puno ng init ng pag-asa, ay tila unti-unti na ring nagiging bato. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang hindi maipaliwanag na lakas ang nagsimulang gumapang sa kanyang mga ugat. Isang lihim na matagal na niyang itinatago. Isang katotohanang hindi alam ni Paulo o ni Clarissa, ang tanging bagay na natitira sa kanya sa gabing ito ng paghuhukom. Dahan-dahan, kinuha ni Rosa ang kanyang maleta mula sa putik. Tumayo siya kahit nanginginig ang mga binti at humarap sa kalsada. Ang kanyang mga mata, na kanina ay puno ng pagsusumamo, ay biglang nagkaroon ng isang kakaibang ningning. Isang ningning na hindi mula sa luha, kundi mula sa isang desisyong magbabago sa tadhana ng lahat. Paulo, wake up! Tanghali na at darating na ang interior designer para sukatin ang kwarto ni Rosa. I want the best mahogany wood for my walk-in closet. Ang boses ni Clarissa ay puno ng excitement. Tila walang bakas ng konsensya mula sa nangyari kagabi. Nakaupo siya sa gilid ng kanilang kama, abala sa pag-scroll sa kanyang tablet habang pumipili ng mga mamahaling disenyo. Sa kabilang banda, si Paulo ay dahan-dahang bumangon. Ang kanyang mga mata ay mapula at ang kanyang ulo ay tila binibiyak sa sakit. Ang bango ng brewed coffee na gawa ng kanilang katulong ay pumupuno sa silid. Ngunit para kay Paulo, ang bawat hininga niya ay may lasa ng pagsisisi. Sa labas, ang araw ay sumisikat ng maliwanag. Tila nakakalimutan na ang unos na naganap kagabi. Ngunit sa loob ng mansyon, may isang kakaibang katahimikan na tila nagbabadya ng mas malaking bagyo. Clarissa, sigurado ka ba rito? Si Nanay. Nasaan na kaya siya sa ganitong oras? Mahinang tanong ni Paulo habang hawak ang kanyang sentido. Oh please, Paulo. For sure, nasa dampa na yon ng kung sinong kamag-anak niya sa probinsya. Huwag mo nang isipin yon. Isipin mo ang credit card bill ko na kailangang bayaran today. I bought a limited edition bag last night to celebrate our new space. Tugon ni Clarissa nang hindi man lang tinitingnan ng asawa. Kinuha ni Clarissa ang kanyang telepono para i-check ang kanyang mobile banking app. Ngunit ang kanyang nangiti ay biglang naglaho. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na pumipindot sa screen. Ang kanyang noo ay kumunot sa kalituhan. Isang error message ang paulit-ulit na lumalabas. System maintenance? Ngayon pa talaga? Inis niyang bulong. Sinubukan niyang tawagan ng customer service, ngunit bago pa man may sumagot, ang tunog ng isang matigas na sapatos ay dinala ng hangin mula sa ibaba ng hagdan. Hindi yun ang tunog ng sapatos ng kanilang katulong. Ito ay tunog ng sapatos ng isang taong may dalang awtoridad. Bumaba ang mag-asawa at doon ay nakita nila ang isang lalaki na nakasuot ng mamahaling suit, may hawak na leather briefcase at may mukhang kasing tigas ng bato. Kasama nito ang dalawang lalaking nakauniporme
na tila mga security personnel. "Good morning! Are you Mr. Paulo Santos and Mrs. Clarissa Santos?" Tanong ng lalaki. Ang kanyang boses ay walang emosyon. Kasing lamig ng bakal. "Yes, kami nga. Sino ka? At sino ang nagbigay sa inyo ng karapatang pumasok sa pamamahay ko?" Singhal ni Clarissa. Pilit na ibinabalik ang kanyang pagiging matapang. Ang lalaki ay dahan-dahang kinuha ang isang dokumento mula sa kanyang bag. "Ako si Attorney Mateo Valdez, ang legal counsel ng Sulo ng Pag-asa Foundation. Narito ako para ipaalam sa inyo na ang mansyong ito, pati na ang lahat ng assets na nakapangalan sa inyo, ay binabawi na ng tunay na may-ari." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Paulo. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Ang bawat tibok ay tila isang tambol na nagbababala ng panganib. "Anong pinagsasabi mo? Akin ang bahay na ito. Ipinamana ito sa akin ni Papa." Isang manipis at mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng abogado. "Mali ka, Mr. Santos. Ang bahay na ito ay binili ng iyong ama gamit ang pondo mula sa kumpanya na ang totoong may-ari ay ang iyong ina, si Doña Rosa. Ipinahiram lamang niya ito sa inyo sa ilalim ng isang kasunduan na maaari niyang bawiin anumang oras kung napatunayan na ang kanyang mga tagapagmana ay hindi karapat-dapat sa kanyang tiwala." Inihagis ng abogado ang isang folder sa ibabaw ng glass table. Ang tunog ng papel na lumapat sa salamin ay tila isang hatol ng kamatayan. Frozen na ang lahat ng bank accounts nyo. Ang sasakyang ginagamit nyo ay pag-aari rin ng foundation. Mayroon lamang kayong isang oras para kunin ang inyong mga personal na gamit. Pagkatapos nyon, ang property na ito ay isasasara. Hindi maaari. Peke ang mga papel na yan. Clarissa, gawin mo ang paraan. Sigaw ni Paulo. Ang kanyang boses ay pununo ng desperasyon. Ngunit si Clarissa ay nakatitig lamang sa dokumento. Ang kanyang muka ay kasing puti ng papel. Nakita niya ang pirma sa ibaba. Isang pamilyar na pirma. Ngunit may kalakip na tatak ng isang makapangyarihang korporasyon na kailanman ay hindi nila inakalang pag-aari ng isang pulubing ina. Ang mansyon na itinuring nilang palasyo ay biglang naging isang kulungan. Ang bawat gamit na pinagmayabang nila ay tila naglalaho sa harap ng kanilang mga mata. Ang bawat sentimo na inakala nilang sa kanila ay tila naging abo sa isang iglap. "Nasaan si nanay? Nasaan ang ina ko?" Tanong ni Paulo. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Tumingin si Attorney Valdez sa kanyang relo. "Ang iyong ina ay nasa isang ligtas na lugar, malayo sa mga taong walang utang na loob. At huwag kang mag-alala, Paulo. Hindi kanya hahayaang maging palaboy sa kalsada, gaya ng ginawa mo sa kanya kagabi. May inihanda siyang matitirhan niyo, isang lugar na tutulong sa inyo na maalala kung saan kayo nagmula." Isang truck ang huminto sa labas ng gate. Hindi ito truck ng mga mamahaling gamit. Ito ay isang luma at kalawanging truck na madalas gamitin sa pagdadala ng mga sako ng asin sa probinsya. Naramdaman ni Paulo ang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang katotohanan ay dahan-dahang nanunuot sa kanyang isipan. Ang langit na inakala niyang hawak niya ay tuluyan ng bumagsak at wala siyang ibang magagawa kundi ang harapin ang guho ng kanyang sariling kasalanan. Paano nga ba humantong sa ganito? Ang ina na itinuring nilang pabigat ay siya palang nagpapasa ng buo nilang mundo. At ngayong binitawan na sila ni Rosa, handa na ba silang lumubog sa putik na sila mismo ang gumawa? "Isang oras, Mr. and Mrs. Santos," paalala ng abogado habang tinitingnan ang kanyang relo. "Magsimula na kayong mag-impake dahil ang susunod ninyong destinasyon ay hindi nangangailangan ng mga designer clothes." Naiwang tulala ang mag-asawa sa gitna ng malawak na sala. Ang katahimikan ay muling bumalot, ngunit sa pagkakataong ito ay katahimikang puno ng pait at paparating na pagdurusa. Ang tanong na naiwan sa hangin ay tila isang sumpa. Kaya ba nilang mabuhay nang wala ang yaman na tanging nag-uugnay sa kanilang dalawa?
Ang bawat hakbang palabas ng mansyon ay tila paglakad sa ibabaw ng nagbabagang uling para kay Paulo. Bit-bit ang dalawang maleta na naglalaman ng iilang piraso ng damit. Hindi siya makatingin sa mga katulong na dati ay tinitingnan niya ng mataas. Ngayon, ang mga mata ng mga ito ay puno ng awa at lihim na paghusga. Ang bango ng mga mamahaling pabango sa loob ng bahay ay napalitan ng amoy ng alikabok at kalawang habang papalapit sila sa lumang truck na naghihintay sa labas ng gate. Hindi ko ito gagawin! Paulo, tumawag ka ng lawyer! This is kidnapping! This is illegal! Ang tili ni Clarissa ay umaalingaw-ngaw sa buong subdivision, ngunit walang sino mang kapitbahay ang lumabas para tumulong. Ang bawat bintana ng mga karatig mansyon ay nanatiling sarado. Tila lahat sila ay naging bigi sa pagbagsak ng mga Santos. Dahan-dahang itinulak ng mga security personnel si Clarissa patungo sa likuran ng truck. Walang aircon, walang malambot na upuan. Ang tanging naroon ay ang matigas na sahig na gawa sa bakal at ang amoy ng tuyong isda at dagat. Ang marahas na pagsara ng pinto ng truck ay tila ang huling tunog ng kanilang marangyang buhay. Nagsimulang tumakbo ang sasakyan. Ang bawat lubak sa kalsada ay nagdudulot ng hapdi sa katawan ni Paulo, habang si Clarissa ay walang tigil sa pag-iyak at pagmura. Habang lumalayo sila sa lungsod, ang mga matatayog na gusali at maliliwanag na ilaw ay unti-unting napalitan ng mga madidilim na puno at malawak na bukirin. Ang lamig ng gabi ay nanunuot sa kanilang manipis na suot, isang paalala na wala na silang kuta laban sa bagsik ng mundo. Lumipas ang maraming oras. Ang sikat ng araw ay nagsisimula nang sumilip sa abot-tanaw nang huminto ang truck sa isang liblib na baryo sa Quezon. Ang amoy ng hangin dito ay kakaiba, maalat, malansa, at puno ng halumigmig. Ito ang amoy ng dagat, ngunit hindi ang uri ng dagat na pinupuntahan nila sa mga luxury resort. Ito ang amoy ng hirap at pagsisikap. Nang buksan ang pinto ng truck, nasilaw si Paulo sa tindi ng liwanag. Bumaba sila sa isang lupain na puno ng mga salt beds, mga parisukat na lupa kung saan pinapatuyo ang tubig dagat upang maging asin. Sa dulo ng pampang, nakatayo ang isang maliit at sira-sirang dampa. Ang bubong nito ay gawa sa pinagtagpi-tagping nipa at kalawanging yero, habang ang mga dingding ay kawayan na tila anumang oras ay kayang itumba ng hangin. Nandito na tayo! Ang boses ng driver ay walang bahid ng emosyon. Ito ang utos ni Madam Rosa. Dito kayo mananatili. Napaluhod si Clarissa sa buhanginan. Dito? Sa lunggang ito? Paulo, hindi ako mabubuhay dito. Walang kuryente, walang maayos na banyo. Look at the smell, it's disgusting. Ngunit si Paulo ay nanatiling tahimik. Nilapitan niya ang dampa at dahan-dahang hinawakan ang haligi nito. Isang kakaibang pakiramdam ang dumaloy sa kanyang mga daliri. Ang bawat ukit sa kawayan, ang bawat taling ginamit sa bubong ay tila pamilyar. Pumasok siya sa loob at nakita ang isang maliit na altar na gawa sa kahoy. Sa ibabaw nito, may isang lumang laruan, isang yari, sa kahoy na kotseng-kotsehan, na kupas na ang kulay. Naramdaman ni Paulo ang pagkirot ng kanyang puso. Ito ang laruang ginawa ng kanyang ama para sa kanya noong siya ay 5 taong gulang pa lamang. Ito ang dampa kung saan sila tumira bago sila dinala ng kanyang ama sa Maynila. Ang lugar na ito na itinuturing ni Clarissa na impyerno ay ang paraiso ng kanyang kabataan, ang lugar kung saan siya minahal ng kanyang ina nang walang pasubali. Ma, bulong ni Paulo, ang kanyang boses ay tila isang panalangin na nawawala sa hangin. Ang dampa ay walang kahit anong kagamitan, kundi isang banig, isang kaldero, at isang sako ng bigas. Walang katulong na magsisilbi, walang waiter na magdadala ng pagkain. Ang bawat butil ng kanin na kanilang isusubo ay kailangang paghirapan sa ilalim ng nakatirik na araw. Lumabas si Paulo
at tumingin sa malawak na asinan. Sa malayo, nakita niya ang mga magsasaka ng asin na nakayuko. Ang kanilang mga balat ay sunog sa araw at ang kanilang mga kamay ay puno ng kalyo. Doon niya napagtanto ang kalupitan ng kanyang ina. Hindi ito isang simpleng parusa. Ito ay isang salamin. Ipinapakita ni Rosa sa kanya ang buhay na kinalimutan niya, ang pawis na nagpatayo sa mansyon na kanyang tinapon, at ang hirap na binaliwala niya para sa isang buhay na mapagpanggap. Ang sikat ng araw ay unti-unting tumitindi. Tila sinusunog ang natitirang kayabangan sa katawan ni Paulo. Ngunit ang mas masakit ay ang katahimikan ng paligid, isang katahimikan na sumisigaw ng kanyang mga pagkukulang bilang isang anak. Kailangan nating magsimula, sabi ni Paulo sa kanyang asawa. Ang boses ay puno ng kapaguran. Wala nang babalikan, Clarissa. Ito na ang buhay natin ngayon. Ngunit habang tinitingnan ni Paulo ang malayo, napansin niya ang isang figura sa dulo ng pampang. Isang matandang lalaki na nakatitig sa kanila, may hawak na tungkod at may mga matang tila may dalang babala. Ang misteryong dala ng lalaking iyon ay tila isang mitya na magsisimula ng bagong yugto ng kanilang pagdurusa. Sino ang lalaking ito? At anong bahagi ng lihim ni Rosa ang hawak niya na hindi pa alam ni Paulo? Sa gitna ng init at alat ng asinan, naramdaman ni Paulo na ang kanilang paglalakbay sa ilalim ng lupa ay nagsisimula pa lamang. Kung hindi mo kayang buhatin ang basket na yan, mas mabuting hayaan mo na lang na tangay ng hangin ang iyong sikmura. Dito sa asinan, ang pawis ang tanging barya na tinatanggap para sa isang subo ng kanin. Ang boses ni Mang Isko, ang matandang katiwala ng asinan, ay kasing pait ng tubig dagat na hindi pa natutuyo. Nakatayo siya sa gilid ng pilapil. Ang kanyang balat ay tila luma at nangingitim na balat ng kahoy sa tindi ng pagkakasunog sa araw. Sa harap niya, si Paulo ay nakaluhod sa putikan. Pilit na binubuhat ang isang malaking basket na puno ng kristal na asin. Ang bawat butil ng asin na tumatama sa kanyang mga sugat sa kamay ay nagdudulot ng hapdi na tila binubuhusan ng asido ang kanyang laman. Ang sikat ng araw ay hindi na lamang liwanag. Ito ay isang mabigat na pasanin na dumidiin sa batok ni Paulo. Ang kanyang mga kamay, na dati ay tanging ballpen at keyboard lamang ang hinahawakan sa loob ng malamig na opisina, ay puno na ngayon ng mga paltos na pumutok na at nagdurugo. Ang bawat pag-angat niya ng basket ay sinasabayan ng malakas na pagpintig ng kanyang puso sa kanyang mga tainga, isang tunog na tila nagpapaalala sa kanya ng bawat segundong lumilipas sa gitna ng pagdurusa. Sa malayo, sa ilalim ng isang tuyong puno ng niyog, nakaupo si Clarissa. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang mukha ay puno ng dumi, at ang kanyang mamahaling damit ay may mga mantsana ng putik at alat. Walang tigil ang kanyang pagbulong ng mga mura, ang kanyang mga mata ay puno ng puot habang pinapanood ang asawa. Para sa kanya, ang bawat patak ng pawis ni Paulo ay isang insulto sa buhay na pinangarap niya. "Tingnan mo ang sarili mo, Paulo," sigaw ni Clarissa. Ang boses ay nanginginig sa galit. "Nagmumukha kang hayop sa gitna ng putikang yan. Isang tawag lang sa mga kaibigan mo, isang pakiusap lang kay Rosa. Bakit kailangan nating dumanas ng ganito? I can't believe I married a weakling who can't even stand up to his own mother." Hindi sumagot si Paulo. Ang kanyang lalamunan ay tuyot na tila disyerto. Ang bawat salita ni Clarissa ay tila mga latay ng latigo na lalong nagpapabigat sa kanyang nararamdaman. Dahan-dahan niyang itinuwid ang kanyang likod at sa paggalaw na yon, isang matalim na kirot ang gumuhit mula sa kanyang baywang hanggang sa kanyang batok. Napatingin si Paulo sa kanyang mga palad. Ang puting kristal ng asin ay humalo sa kanyang pulang dugo. Sa sandaling iyon, biglang bumalik sa kanyang gunita ang isang imahe mula sa nakaraan. Nakita niya ang kanyang ina, si Nanay Rosa, na nakayuko rin sa ganitong asinan, 20 taon na ang nakalilipas.
Naalala niya kung paanong ang mga kamay ni Rosa ay laging magaspang tuwing hahaplusin ang kanyang pisngi bago siya pumasok sa eskwela. Noong bata pa siya, ikinahiya niya ang gaspang na yon. Ikinahiya niya ang amoy ng asin sa damit ng kanyang ina tuwing dadaan ito sa harap ng kanyang mga kalaro. Isang luhang mainit ang kumawala sa kanyang mata at pumatak sa tumpok ng asin. Ngayon niya lamang naintindihan. Ang bawat butil ng asin na ito ay simbolo ng bawat sentimong ipinantustos sa kanyang pag-aaral, sa bawat pagkaing inihain sa mesa, at sa bawat luho na tinamasa niya sa Maynila. Ang mansyong tinalikuran niya ay hindi itinayo sa semento, kundi sa mga kristal na asin na nagmula sa dugo at pawis ng kanyang ina. Ilang libong sako, kaya ang binuhat ni nanay para lamang sa isang diploma ko. Ilang hapdi, kaya ang tiniis niya sa ilalim ng araw para lamang magkaroon ako ng maginhawang buhay na kinalimutan ko ring ibalik sa kanya. Pumasok si Paulo sa loob ng kanilang maliit na dampa nang matapos ang trabaho sa tanghali. Sa isang sulok, nakita niya ang isang lumang piraso ng tela, isang kupas na bimpo na may burda ng kanyang pangalan. Marahil ay naiwan ito ni Rosa noong huling dalawin nito ang dampa. Kinuha niya ang bimpo at inamoy ito. Kahit puno na ito ng alikabok, tila nanunuot pa rin ang amoy ng bar na sabon na laging ginagamit ng kanyang ina. Ang amoy ng tahanan, ang amoy ng tunay na pagmamahal. Dahan-dahan niyang ipinatong ang bimpo sa kanyang noo. Ang lamig ng tela ay tila isang haplos ng patawad na hindi niya pa kayang hingin. Sa gitna ng katahimikan ng dampa, ang tanging naririnig ay ang mabigat na paghinga ni Paulo at ang malayo na hampas ng alon sa pampang. Ngunit ang katahimikang yon ay biglang nabasag nang marinig niya ang malakas na pagtatalo sa labas. Ang boses ni Clarissa ay muling tumaas. Ngunit sa pagkakataong ito, may ibang boses na sumasagot sa kanya. Isang boses na puno ng awtoridad at tila may dalang masamang balita. "Hindi niyo pwedeng gawin ito. Amin ang lupang ito," sigaw ni Clarissa. Mabilis na lumabas si Paulo at doon ay nakita niya ang dalawang lalaking naka-uniforme. May hawak na mga papeles at isang dilaw na topi. Pinapalibutan nila ang dampa at ang bahagi ng asinan na tanging pinagkukunan nila ng kabuhayan. "May utos po mula sa munisipyo," sabi ng isang lalaki. "Ang bahaging ito ng asinan ay kailangang isara dahil sa mga paglabag sa kalikasan. Simula bukas, bawal na kayong magtrabaho rito." Tila gumuho ang huling piraso ng lupa na kinatatayuan ni Paulo. Kung wala ang asinan, wala silang pagkain. Kung wala ang trabahong ito, wala silang paraan para mabuhay. Ang parusa ni Rosa ay tila lalong bumibigat. Tinitiyak na bago sila makabangon, kailangan muna nilang maranasan ang tunay na kawalan. Napatingin si Paulo sa abot tanaw, kung saan ang dagat ay tila nagbabanta ng isang paparating na unos. Paano sila mabubuhay kung ang tanging bagay na nagbibigay sa kanila ng pag-asa ay tinitipon na rin ng tadhana? At sino ang nasa likod ng biglaang pagpapasara ng asinan na ito? Ang bawat butil ng asin sa kanyang kamay ay tila naging abo. Ang tanong na naiiwan sa kanyang isipan ay kasing pait ng apdo. Hanggang kailan kakayanin ng kanyang katawan at kaluluwa ang hagupit ng isang inang naghihiganti sa ngalan ng pagmamahal? Ang gutom ay hindi nakakamatay, Paulo. Ang nakakamatay ay ang makasama ang isang lalaking walang bayag na gaya mo. Look at me. Nagmumukha na akong katulong dahil sa paghihirap na ito. Ang bawat salitang lumalabas sa labi ni Clarissa ay tila mga talsik ng lason na unti-unting pumapatay sa natitirang pasensya sa dibdib ni Paulo. Nakaupo si Clarissa sa sahig ng dampa, pilit na kinukuskos ang kanyang mga kuko na puno ng dumi, habang ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit. Sa labas, ang ulan ay muling nagsimulang pumatak. Ang bawat bagsak ng tubig sa bubungan ay tila isang malungkot na musika na sumasabay sa kanilang kumakalam na sikmura. Simula nang ipasara ang asinan, wala na silang mapagkukunan ng pagkain. Ang huling dakok ng bigas ay naubos na kagabi.
At ang tanging natira sa kanila ay ang katahimikan ng kawalan. Si Paulo ay nakasandal sa haligi. Ang kanyang katawan ay tila isang tuyong sanga na anumang oras ay mababali sa tindi ng kapaguran at gutom. Pupunta ako sa bayan, biglang sabi ni Clarissa. Ang kanyang boses ay nagbago mula sa galit patungo sa isang mapanganib na kalmado. Hindi ako pwedeng mamatay rito nang dilat ang mga mata. Bayan, saan ka kukuha ng pamasahe? Wala na tayong pera, Clarissa. Mahinang sagot ni Paulo nang hindi man lang nagmumulat ng mata. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Clarissa. Habang tulog si Paulo kaninang madaling araw, nakita niya ang isang maliit na lata ng biskwit na nakatago sa ilalim ng banig. Doon, nakita niya ang huling 500 piso na itinatago ni Paulo. Ang perang pinaghirapan nito sa pagbubuhat ng sako-sakong asin. Ang perang inilaan sana para sa gamot kung sakaling may magkasakit sa kanila. Dahan-dahang kinapa ni Clarissa ang bulsa ng kanyang maruming maong. Naroon ang lukot na papel, tila isang pasaporte patungo sa kalayaang ninanais niya. Gagawan ko ng paraan. Basta, wag mo akong hahanapin, sabi ni Clarissa. Bago mabilis na lumabas ng dampa, hindi man lang tiningnan ng asawa na tila wala ng lakas para pigilan siya. Ang paglalakad patungo sa bayan ay mahaba at maputik. Ngunit ang bawat hakbang ni Clarissa ay puno ng determinasyon. Para sa kanya, ang 500 piso ay hindi pambili ng bigas. Ito ay pambili ng kanyang nawalang dangal. Pagdating sa bayan, ang unang tinungo niya ay ang isang maliit na butika na nagtitinda rin ng mga murang make-up at sabon. Binili niya ang pinakamatingkad na lipstick na nakita niya, isang bote ng pabango na amoy bulaklak, at isang suklay. Sa harap ng isang maliit na salamin sa labas ng tindahan, dahan-dahan niyang nilagyan ng kulay ang kanyang namumutlang labi. Pinunasan niya ang dumi sa kanyang mukha gamit ang kanyang laway. Tila pilit na binubura ang bakas ng kahirapan na naranasan niya sa asinan. Habang nakatayo sa gilid ng kalsada, isang itim na SUV ang dahan-dahang huminto sa kanyang tapat. Ang bintana nito ay bumaba at lumitaw ang isang lalaki na may suot na mamahaling shades. Ang leeg ay puno ng gintong alahas. Ang bango ng loob ng sasakyan ay nanunuot sa ilong ni Clarissa. Ang amoy ng pera, ang amoy ng buhay na kanyang iniwan. Naliligaw ka yata. Magandang binibini? Tanong ng lalaki. Ang boses ay puno ng malisya, ngunit para kay Clarissa, ito ay tunog ng isang anghel na tagapagligtas. Naghahanap lang ng direksyon, palabas ng impyernong ito. Tugon ni Clarissa, ang kanyang boses ay naging malambing. Ang kanyang mga mata ay muling nagliwanag sa pag-asang may ibang paraan para makuha ang gusto niya. Pinanood ng lalaki ang pulang-pulang labi ni Clarissa at ang kanyang katawan na kahit madumi ay bakas pa rin ang ganda ng isang babaeng galing sa lungsod. Sakay na. Mukhang kailangan mo ng tulong na hindi kayang ibigay ng maputik na bayang ito. Walang pag-aalinlangan na sumakay si Clarissa. Sa kanyang isip, tinalikuran na niya ang dampa, ang asinan, at ang asawang si Paulo. Hindi niya naisip na ang perang ginamit niya para sa lipstick ay ang tanging perang pambili sana ng pagkain ni Paulo para sa susunod na 3 araw. Para kay Clarissa, ang kanyang sarili ang tanging mahalaga. At ang sino mang hahadlang sa kanyang kaginhawaan ay dapat lamang iwanan sa putikan. Samantala, sa loob ng dampa, dahan-dahang nagising si Paulo. Ang unang hinanap ng kanyang kamay ay ang lata ng biskwit sa ilalim ng banig. Nang makita niyang bukas ito at wala na ang huling perang itinatago niya, ang kanyang puso ay tila piniga ng isang higanting kamay. Clarissa, ang tanging nasabi ni Paulo habang ang kanyang mga luha ay nagsimulang pumatak sa basang sahig. Hindi lamang pera ang ninakaw sa kanya, ninakaw rin ang huling piraso ng tiwala na mayroon siya para sa kanyang asawa. Ang katahimikan ng dampa ay naging kasing bigat ng isang libingan. Sa labas, ang ulan ay lalong lumakas.
Tila nakikiramay sa isang lalaking nawalan na ng lahat, ng ina, ng yaman, at ngayon, pati na ng babaeng inakala niyang sasama sa kanya hanggang sa huli. Ngunit sa gitna ng kanyang paghagulgol, isang anino ang lumitaw sa pintuan. Isang matandang lalaki na may dalang lampara. Ang liwanag nito ay tila nanginginig sa hangin. Ito si Lolo Ben, ang kapitbahay na matagal nang nagmamasid sa kanya mula sa malayo. Ang lason ay hindi lamang iniinom, Paulo. Minsan, ito ay ang taong pinipili nating mahalin. Ang malalim na boses ng matanda ay bumasag sa katahimikan. Anong katotohanan ang dala ni Lolo Ben? At sa paglisan ni Clarissa, ito na ba ang simula ng tunay na pagbagsak ni Paulo? O ang unang hakbang para sa kanyang pagbangon mula sa putikang kanyang kinasasadlakan? Huwag mo nang hanapin ang asawa mo, Paulo. Ang taong ang tanging sinasamba ay ang kinanang ginto ay hinding-hindi makakakita ng halaga sa dampa na ito o kahit sa pag-ibig mo. Ang boses ni Lolo Ben ay tila isang hatol na pumatay sa huling hibla ng pag-asa sa dibdib ni Paulo. Nakatayo ang matanda sa may pintuan. Ang kanyang anino ay humahaba sa sahig ng dampa dahil sa liwanag ng bitbit niyang lampara. Ang bawat salita niya ay tila isang malakas na sampal na nagpagising kay Paulo mula sa kanyang pagkakahibang. Nakatitig lamang si Paulo sa basyong lata ng biskwit na hawak niya. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, hindi lamang dahil sa lamig ng pumasok na hangin mula sa siwang ng kawayan, kundi dahil sa hapdi ng katotohanang tinakasan siya ng babaeng inakalang niyang makakasama niya sa hirap at ginhawa. Sa labas, ang bawat butil ng ulan ay gumagawa ng isang malungkot na ritmo sa tuyong bubungan, isang tunog na tila nangungutya sa kanyang pagiging hangal. Dahan-dahang lumapit si Lolo Ben at inilapag ang isang mangkok ng mainit na lugaw sa tabi ni Paulo. Ang usok mula sa pagkain ay sumasayaw sa hangin, isang simpleng biyaya na hindi na kayang bilhin ni Paulo sa pagkakataong ito. Dito ka isinilang, Paulo, sa mismong sulok na kinalalagyan mo ngayon. Simula ng matanda, ang kanyang boses ay naging malumanay, ngunit puno ng bigat. Dito rin namatay ang iyong ama dahil sa sakit, habang yakap siya ng iyong ina na walang mailabas na kahit isang sentimo para sa doktor. Napaangat ang tingin ni Paulo. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at pagkalito. Bakit dito pa kami dinala ni nanay? Bakit kailangan naming balikan ang lahat ng sakit na ito? Isang mapait na buntong hininga ang kumawala sa matanda. Itinuro niya ang dingding na gawa sa kawayan, kung saan may isang maliit at kupas na marka ng dugo na tila hindi na nabura ng panahon dahil gusto niyang maalala mo kung paano ka nabuhay. Alam mo ba kung bakit laging maputla ang iyong ina noong bata ka pa? Akala mo ba ay dahil lamang yon sa pagtatrabaho sa asinan? Hindi, Paulo. Noong nagkasakit ka ng pulmonya sa edad na 5, walang-wala na kayo. Gabi-gabi, palihim na pumupunta si Rosa sa bayan para magbenta ng kanyang dugo. Ipinagpapalit niya ang sarili niyang buhay para lamang may pambili ng gamot mo at pambayad sa iyong pag-aaral. Tila tumigil ang pagtibok ng puso ni Paulo. Ang lugaw na nasa harap niya ay hindi niya magawang tikman. Ang bawat subo ng pagkain na tinamasa niya sa Maynila. Ang bawat mamahaling alak na ininom niya kasama si Clarissa ay tila naging lasa ng dugo ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamay na puno ng paltos ay tila walang binatbat sa libu-libong tusok ng karayom na tiniis ni Rosa para sa kanya. Ang bawat haliging nakikita mo sa mansyong tinirhan niyo, binuo yun ng iyong ina mula sa kanyang mga sugat. Pero anong ginawa mo? Pinirmahan mo ang papeles na nagtatakwil sa kanya dahil lamang sa udyok ng isang babaeng hindi ka man lang kayang samahan sa isang gabi ng gutom. Napahagulgol si Paulo, ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng pagsisisi. Ang bawat hikbi niya ay sumasabay sa bugso ng hangin sa labas. Naramdaman niya ang isang matinding lason sa kanyang kalooban, ang lason ng ingrato at pagiging bulag.
Sa gitna ng kanyang pag-iyak, muling pumasok sa kanyang isipan ang malamig na mukha ni Rosa noong gabi ng bagyo. Hindi galit ang nakita niya, kundi ang isang inang pagod na sa pagpasa ng mundo para sa isang anak na hindi marunong lumingon. Nay, patawad, patawad po. Ang tanging nasasabi ni Paulo, ang kanyang boses ay tila isang bulong na nalulunod sa ingay ng unos. Inilabas ni Lolo Ben ang isang maliit at kupas na resibo mula sa kanyang bulsa. Isang lumang papel mula sa isang blood bank na may pangalan ni Rosa at petsang tumutugma sa kanyang kaarawan nung siya ay bata pa. Inabot ito ng matanda kay Paulo. Ang iyong ina ay hindi naghiganti, Paulo. Binibigyan ka lang niya ng pagkakataong maging tao muli. Pero ang tanong, karapat-dapat ka pa bang tawaging anak? Nang lisanin ni Lolo Ben ang dampa, naiwan si Paulo sa madilim na sulok, yakap ang resibo, na tila ito ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang mitya na nagsindi ng isang panibagong apoy sa kanyang puso. Ngunit sa gitna ng kanyang pagnanais na magbago, isang malakas na kalampag ang narinig niya mula sa pampang ng dagat. Isang itim na sasakyan ang huminto sa dulo ng asinan. Ang mga ilaw nito ay nagniningning sa dilim. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ang bumaba at lumakad patungo sa dampa ni Paulo. Ang bawat hakbang nito sa basang buhangin ay tila isang babala ng panibagong panganib. Sino ang taong ito at anong utos ang dala niya mula kay Rosa? Ngayong tuluyan nang iniwan ni Clarissa si Paulo sa gitna ng kawalan. Sa bawat patak ng dugo ni nanay na ibinenta niya para sa akin, isang hakbang ang inilayo ko sa kanya dahil sa aking kayabangan. Ngayon, ang bawat hibla ng aking laman ay nagbabayad sa utang na hinding-hindi ko na mababayaran. Ang bulong na ito ni Paulo ay tila isang sumpa na lumalabas sa kanyang nanginginig na labi habang nakatitig sa lumang resibo ng blood bank. Ang papel ay gusot-gusot na, tila sumasalamin sa kanyang sariling pagkatao na durog na sa gitna ng dampa. Sa labas, ang tunog ng papalapit na mga hakbang sa basang buhangin ay lalong nagpapabigat sa hangin. Ang bawat pag-apak sa putik ay tila isang hatol na papalapit sa kanyang pintuan. Bumukas ang pinto ng dampa at pumasok ang lalaking nakasuot ng itim na uniforme. Ang kanyang sapatos ay makintab pa rin kahit dumaan sa putikan, isang malupit na paalala ng mundong kinalimutan na ni Paulo. Walang emosyon ang mukha ng lalaki habang tinitingnan ang kaawa-awang kalagayan ng anak ni Rosa. Mr. Paulo Santos, panimula ng lalaki sa mahinahon ngunit matatag na tinig. Ako si Gabriel. Narito ako upang ihatid ang mensahe at huling kahilingan ng inyong ina para sa sulong ng Pag-asa Foundation bago tuluyang maputol ang inyong ugnayan sa kanila. Dahan-dahang napaangat ang tingin ni Paulo. Halatang mabigat ang kanyang pinagdaraanan at pagod na ang kanyang katawan. Nasaan si nanay? Mahina niyang tanong. Sabihin mo sa kanya, gusto kong makahingi ng tawad. Kahit iyon na lang ang maibigay niya sa akin. Isang malamig na tingin ang ibinalik ni Gabriel. Ang patawad ay hindi hinihingi sa pamamagitan ng pagkamatay, kundi sa pamamagitan ng paggawa. Hindi pera ang kailangan mo ngayon, Paulo. At hindi rin awa. Inabot ng lalaki ang isang maliit na sobreng kulay kape. Ang sobre ay may bigat na tila gawa sa bakal, kahit na manipis lamang ito. Iyan ang listahan ng lahat ng perang nagastos ni Doña Rosa para sa iyong pag-aaral, para sa iyong kasal, at para sa iyong mga luho sa loob ng 10 taon. Ang kabuuan ay hindi mahalaga dahil alam nating pareho na hindi mo yan mababayaran. Ang utos ni Madam ay simple. Pipirmahan mo ang dokumentong ito na nagpapatunay na tinatanggap mo ang lahat ng iyong pagkukulang at tatalikuran mo ang anumang karapatan mo bilang tagapagmana. Nanginginig ang mga daliri ni Paulo habang binubuksan ang sobre. Hindi ang halaga ng pera
ang nagpadurog sa kanya, kundi ang mga nakasulat na detalye sa gilid ng bawat halaga. Pambili ng laptop ni Paulo, galing sa pagbenta ng gintong singsing ni Rosa, pambayad sa hospital bill ni Clarissa, galing sa mortgage ng huling lupain sa probinsya. Ang bawat linya ng sulat ay tila mga karayom na muling nanunuot sa puso ni Paulo. Naalala niya kung paanong nagreklamo pa siya noong binili ni Rosa ang laptop na yon dahil hindi iyon ang pinakabagong modelo. Hindi niya alam na ang singsing na yon ang huling alaala ni Rosa sa kanyang ama. Ang bawat pagmamaktol niya noon ay tila isang matalim na kutsilyo na itinusok niya sa likod ng kanyang ina nang hindi niya namalayan. "Pipirmahan ko," sabi ni Paulo. Ang boses ay puno ng pait. "Pipirmahan ko ang lahat. Wala akong karapatan sa kahit na anong sentimo ni nanay. Hindi ko na kailangan ang yaman niya. Kung gayon, kailangan mo ring pirmahan ang pangalawang kasunduan," dagdag ni Gabriel habang inilalabas ang isa pang papel. "Ang kasunduang ito ay nagsasaad na mananatili ka rito sa asinan at gagawin mo ang lahat ng trabahong iniutos ni Mang Isko nang walang sahod sa loob ng 6 na buwan. Kung matapos mo ito nang walang reklamo, ibabalik ni Madam ang isa sa iyong mga kagamitan. Isang kagamitang magpapaalala sa iyo kung sino ka talaga." Dahan-dahang kinuhan ni Paulo ang panulat. Sa bawat guhit ng kanyang lagda, naramdaman niya ang paglaya mula sa pagiging isang santos na mayabang at ang pagsisimula mo ng kanyang buhay bilang isang alipin ng kanyang sariling kasalanan. Ang gutom sa kanyang sikmura ay tila nawala. Napalitan ng isang kakaibang determinasyon na ngayon niya lamang naramdaman sa buong buhay niya. Nang makaalis si Gabriel, naiwan si Paulo na nakatitig sa madilim na sulok ng dampa. Ang ulan sa labas ay humupa na, ngunit ang bawat patak ng tubig mula sa butas na bubungan ay tila isang orasan na nagbibilang ng kanyang paghihirap. Inabot niya ang mangkok ng lugaw na ibinigay ni Lolo Ben kanina, na ngayon ay malamig na. Isang subo, at ang bango ng kanin ay humalo sa alat ng kanyang mga luha. Ito na ba ang huling pagsubok? O may mas malalim pang plano si Rosa na hindi pa niya lubos na nauunawaan? Sa gitna ng kanyang pagkain, napansin ni Paulo ang isang bagay na kumikislap sa ilalim ng banig kung saan dati nakalagay ang lata ng biskwit ni Clarissa. Inabot niya ito at nakita ang isang maliit na laket na ginto. Ang laket na laging suot ni Clarissa. Ang tanging bagay na hindi nito kinuha bago umalis. Binuksan ni Paulo ang laket, umaasang makakita ng larawan nila bilang mag-asawa. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang larawan ni Clarissa kasama ang isang ibang lalaki. Ang lalaking nakita niya sa itim na sasakyan sa bayan. At sa likod ng larawan, may nakasulat na isang mensaheng tila isang huling sampal ng katotohanan. "Ang yaman ay nasa iba na, Paulo. Huwag mo na akong hanapin." Tumaas ang balahibo ni Paulo sa tindi ng sakit at galit. Ngunit ang mas nakakapanghilakbot ay ang katotohanang ang lalaking kasama ni Clarissa sa larawan ay pamilyar sa kanya. Ang lalaking iyon ay ang mismong tao na kinalaban ng kanyang ama sa negosyo. Maraming taon na ang nakalilipas. Isang matinding tanong ang bumalot sa kanyang isipan. Ang paglisan ba ni Clarissa ay sadyang bahagi ng tadhana? O ito ay isang planadong pag-atake sa pamilya ni Rosa na siya mismo ang nagbukas ng pinto? "Huwag mong dungisan ang aking sapatos ng iyong mga maruruming kamay, Paulo." Ang lalaking nakaluhod sa putikan ay hindi ko nakilala dahil ang aking anak ay matagal nang namatay noong gabing itinaboy ako sa gitna ng unos. Ang boses na yon ay hindi ang malambing na tinig na nagpapatulog kay Paulo noong bata pa siya. Ito ay isang boses na kasing talim ng kristal ng asin at kasing lamig ng hanging nanggagaling sa pinakamalalim na bahagi ng dagat. Dahan-dahang iniangat ni Paulo ang kanyang ulo. Ang kanyang mukha ay puno ng putik at tuyong pawis. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo sa tindi ng sikat ng araw. Sa harap niya,
Nakatayo ang isang babaeng tila hindi niya nakita kailanman. Nakasuot ito ng isang elegante at simpleng puting bestido na gawa sa mamahaling tela. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod at ang kanyang mga mata ay natatakpan ng isang itim na shades. Wala na ang kupas na duster, wala na ang amoy ng luma at basang tela. Ang tanging nanunuot sa ilong ni Paulo ay ang amoy ng mamahaling sampagwita at ang awtoridad na dala ng kanyang presensya. Si Nanay Rosa, ngunit hindi ang Nanay Rosa na binaliwala niya. Ito ang Doña Rosa, ang babaeng may-ari ng bawat butil ng asin na hinahawakan niya ngayon. Sa likuran ni Rosa, nakaparada ang tatlong itim na SUV na kasing kintab ng salamin. Ang mga tauhan ng sulong ng Pag-asa Foundation ay nakatayo ng maayos, tila mga bantay ng isang reyna. Ang bawat magsasaka ng asin sa baryo, kabilang na si Mang Isko, ay nakayuko ang mga ulo bilang tanda ng paggalang. Naramdaman ni Paulo ang isang matinding pait sa kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay na puno ng sariwang sugat mula sa maghapong pagbubuhat ng sako-sakong asin ay nanginginig sa kanyang tabi. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kawalang hiyaan. Narito ang kanyang ina, sa gitna ng lupang pinagmulan nila, ngunit ang distansya sa pagitan nilang dalawa ay tila kasing lawak na ng karagatan. Nay! Ang tanging salitang lumabas sa tuyot na labi ni Paulo. Isang hakbang ang sinubukan niyang gawin patungo sa ina, ngunit mabilis na humarang si Gabriel ang mensahero na may hawak na matigas na tingin. Sinabihan na kita, Paulo. Ang boses ni Rosa ay muling bumasag sa katahimikan ng asinan. Ang bawat butil ng asin na iyong hinahawakan ay simbolo ng bawat sakripisyong tinapon mo. Naparito ako hindi para makita ang iyong pagdurusa, kundi para masigurado na ang aking lupain ay pinamamahalaan ng maayos. Dahan-dahang ibinaba ni Rosa ang kanyang shades. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng luha. Tila ang bawat patak nito ay naubos na noong gabing iniwan siya ni Paulo sa putikan. Ngunit sa isang iglap, napatingin si Rosa sa mga kamay ni Paulo, sa mga sugat na namamaga at sa dugo na humalo sa kristal ng asin. May isang mabilis na kislap ng sakit na dumaan sa kanyang mga mata, isang munting alaala ng pagiging ina. Ngunit agad itong napalitan ng isang pader ng yelo. Kinuha ni Rosa ang isang puting panyo at dahan-dahang pinunasan ang isang munting dumi sa kanyang braso. Tila diring-diri sa hangin na umiikot sa paligid ng kanyang anak. Ito ang gusto mo, hindi ba? Ang mabuhay ng malayo sa akin? Ngayon, maranasan mo ang tunay na kalayaan, ang kalayaang magutom, ang kalayaang mapagod, at ang kalayaang mapagtanto na ang yaman na iyong hinangad ay hindi kayang gamutin ang sugat ng iyong kaluluwa. Tumalikod si Rosa. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng grasya at kapangyarihan. Ngunit bago siya pumasok sa sasakyan, tumigil siya at lumingon kay Mang Isko. Siguraduhin mong hindi siya makakatanggap ng kahit anong espesyal na pagtrato. Kung ano ang kinakain ng pinakamababang manggagawa rito, iyon din ang ibibigay niyo sa kanya. At kung tumigil siya sa pagtatrabaho kahit isang oras lang, palayasin niyo siya sa aking lupain nang walang kahit ano. Ang tunog ng pagsara ng pinto ng sasakyan ay tila isang kanyon na yumanig sa buong pagkatao ni Paulo. Habang dahan-dahang umaalis ang convoy ng mga itim na sasakyan, naiwan si Paulo sa gitna ng maalat na alikabok na nilikha ng mga gulong nito. Ang sikat ng araw ay lalong tumindi. Tila tinutupok ang kanyang balat at ang kanyang natitirang dangal. Naiwan siyang nakatayo doon, mag-isa, habang ang mga kapwa niya manggagawa ay nagsimulang muling magtrabaho nang walang imik. Naramdaman ni Paulo ang isang malakas na pagsikip sa kanyang dibdib. Ang inakala niyang pag-uwi ni Rosa ay hindi isang pagsagip, kundi isang masakit na paalala na ang tulay na sinunog niya ay hindi na basta-basta mabubuo muli. Dahan-dahan siyang yumuko at muling binuhat ang sako ng asin.
Sa mga sandaling iyon, pakiramdam niya ay hindi lamang bigat ng trabaho ang kanyang pasan, kundi pati ang lahat ng pagkakamali at pagsisising matagal niyang kinikimkim. Habang naglalakad siya sa makitid na pilapil, paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isip ang malamig at tahimik na tingin ng kanyang ina. Karapat-dapat pa ba siyang mapatawad? O kailangan niyang tanggapin na may mga sugat na hindi madaling maghilom at may mga taong minsang naging malapit, ngunit ngayon ay tila napakalayo na? Ngunit sa gitna ng kanyang paghihirap, napansin ni Paulo ang isang maliit na bagay na nahulog mula sa sasakyan ni Rosa kanina. Nilapitan niya ito at kinuha mula sa putik. Ito ay isang maliit na rosaryo na gawa sa kahoy, ang rosaryong laging hawak ni Rosa tuwing nagdarasal ito para sa kanyang kaligtasan sa Maynila. Mahigpit na hinawakan ni Paulo ang rosaryo hanggang sa bumaon ang mga butil nito sa kanyang sugatang palad. Ngunit ang kanyang atensyon ay naagaw ng isang boses mula sa likuran. Huwag mong isipin na ang rosaryong yan ay tanda ng kanyang paglambot, Paulo. Boses iyon ni Gabriel na hindi pa pala nakaalis. Iniwan niya yan para ipaalala sa'yo na tanging ang langit na lang ang makakapagligtas sa'yo dahil siya, tapos na siyang maging iyong tagapagligtas. Humarap si Paulo kay Gabriel. Ang kanyang mga mata ay nagniniinga sa isang bagong uri ng determinasyon. Sabihin mo sa kanya, hindi ako titigil. Kahit maubos ang dugo ko sa asinan na ito, hindi ako aalis hanggat hindi niya nararamdaman na nagsisisi ako. Isang misteryosong ngiti ang sumilay sa labi ni Gabriel. Tingnan natin, Paulo. Dahil sa susunod na pagbabalik ni Madam, hindi na lamang trabaho ang kailangan mong harapin. Darating ang isang tao mula sa iyong nakaraan na mas masahol pa sa gutom na nararamdaman mo ngayon. Sino ang taong tinutukoy ni Gabriel? At anong bagong unos ang dala nito sa gitna ng asinan na unti-unting lumalamon sa pagkatao ni Paulo? Huwag mong dungisan ang sahig na ito ng iyong mga peking luha, Clarissa. Ang mga luhang hindi nanggagaling sa puso ay parang tubig alat, nakakasilaw pero hindi nakakabusog ng kaluluwa. Ang boses ni Doña Rosa ay parang isang hampas ng malamig na hangin sa loob ng opisina ng sullo ng Pag-asa Foundation. Nakaluhod si Clarissa sa paanan ng biyanan. Ang kanyang mukha ay puno ng putik na hinaluan ng mantsa ng murang lipstick na binili niya sa bayan. Wala na ang kislap ng kanyang mga mata. Tanging ang desperasyon at ang takot sa gutom ang natitira. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging maayos ang manicure, ngayon ay nanginginig habang pilit na humahawak sa laylayan ng mamahaling bestido ni Rosa. Nanay, please. Nagkamali po ako. Nadala lang ako ng bugso ng damdamin. Mahal ko po si Paulo at ayaw ko lang siyang makitang naghihirap. Pagsusumamo ni Clarissa, ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-iyak na tila galing sa isang mahusay na aktres. Patawarin niyo na po ako. Ibabalik ko po ang lahat. Basta patuloyin niyo lang ako sa mansyon. Hindi ko po kaya sa asinan. Mamatay po ako ron. Dahan-dahang binawi ni Rosa ang kanyang damit mula sa maruming pagkakahawak ni Clarissa. Tumayo siya at naglakad patungo sa bintana, nakatingin sa malawak na asinan sa ibaba, kung saan alam niyang nagtatrabaho ang kanyang anak. Ang katahimikan sa loob ng silid ay tila isang mabigat na kumot na sumasakal kay Clarissa. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan sa sulok. Isang tunog na tila nagbibilang ng bawat segundong lumilipas. Ang pag-ibig na bumibitaw sa oras ng hirap ay hindi pag-ibig, Clarissa. Iyan ay isang negosyo na nalugi. Kaya mo gustong iwanan. Malamig na tugon ni Rosa. Pinili mong itapon ang iyong dangal para sa lipstick at pabango nung isang araw. Akala mo ba ay hindi ko alam ang pagsakay mo sa itim na sasakyan sa bayan? Natigilan si Clarissa. Ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. Hindi niya inakalang ang bawat galaw niya ay binabantayan ng mga mata ng babaeng inakala niyang matanda at mahina. Ang kanyang mukha ay lalong namutla. Ang pawis ay dahan-dahang gumuguhit
sa kanyang sentido. Gabriel, ilabas mo na siya. Bigyan siya ng isang sako ng bigas at 5,000 piso. Iyan ang huling tulong na matatanggap niya mula sa pamilyang ito. Pagkatapos niyan, hinding-hindi na niya pwedeng tungtungan ang kahit anong lupain ko. Utos ni Rosa nang hindi man lang lumingon. Nang dinala ni Gabriel si Rosa sa labas para sa isang mabilis na tawag, naiwan si Clarissa sa loob ng opisina. Ang kanyang mga mata ay mabilis na lumibot sa paligid. Sa ibabaw ng mesa ni Rosa, nakita niya ang isang maliit na lalagyang yari sa pilus na kulay pula. Bahagya itong nakabukas at mula sa loob ay kumikislap ang isang brilyanteng singsing, ang pamilyar na heirloom ring na sinasabing nagkakahalaga ng milyon-milyon. Isang mapanganib na kaisipan ang gumapang sa isipan ni Clarissa. Kung kukunin niya ang singsing na ito, hindi na niya kailangan ng kahit sino. Pwede siyang bumalik sa Maynila, magpalit ng pangalan, at mabuhay na parang reyna. Ang galit at inggit sa kanyang dibdib ay tila naging apoy na nagtulak sa kanyang mga kamay. Dahan-dahan, tila isang aninong gumagalaw sa dilim, lumapit si Clarissa sa mesa. Ang kanyang hininga ay pigil. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa pintuan. Nang maabot niya ang lalagyan, mabilis niyang kinuha ang singsing at isinilid sa loob ng kanyang bra. Ang lamig ng ginto sa kanyang balat ay tila isang kuryenteng nagbigay sa kanya ng lakas. Aalis na ako rito. Mabulok kayo ni Paulo sa putikan. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang muka ay nagkaroon ng isang nakakatakot na ngiti. Ngunit bago pa man siya makahakbang patungo sa pintuan, muling bumukas ito. Hindi si Gabriel ang pumasok, kundi si Doña Rosa mismo. Ang matanda ay nakatayo doon. Ang kanyang mga kamay ay nasa likuran at ang kanyang mga mata ay diretso sa dibdib ni Clarissa. May nakalimutan ka yata, Clarissa? Ang boses ni Rosa ay puno ng panganib. Hindi ba't itinuro ko sa iyo na ang magnanakaw ay palaging nahuhuli sa kanyang sariling bitag? Anong sinasabi niyo, nanay? Aalis na po ako. Pautal-utal na sagot ni Clarissa. Pilit na itinatago ang panginginig ng kanyang katawan. Mabilis na pumasok si Gabriel at 2 security personnel. Hinawakan nila ang magkabilang braso ni Clarissa. Ang marahas na pagkakahawak nila ay nagdulot ng isang maliit na tunog ng pagbagsak. Ang singsing na kinuha ni Clarissa ay dahan-dahang gumulong mula sa ilalim ng kanyang damit at huminto sa mismong paanan ni Rosa. Ang kislap ng brilyante sa sahig ay tila isang saksi sa kanyang huling pagkakasala. Ang singsing na yan ay isang replika lamang, Clarissa. Isang pain para sa mga taong ang puso ay puno ng kasakiman, sabi ni Rosa habang dahan-dahang pinupulot ang singsing. Pero ang aksyong ginawa mo ay totoo at sa batas ng aking lupain, ang pagnanakaw ay may katapat na mabigat na parusa. No, please, Rosa, maawa ka. Tili ni Clarissa habang pilit siyang kinakaladkad palabas ng opisina. Dinala siya sa harap ng mga magsasaka ng asin, kabilang na si Paulo, na kasalukuyang nagbubuhos ng tubig sa mga salt beds. Ang lahat ay tumigil sa pagtatrabaho. Ang bawat mata ay nakatitig sa babaeng dati ay nagmamalaki sa kanila. Nakita ni Paulo ang kanyang asawa, ang babaeng pinili niya kaysa sa kanyang ina, na ngayon ay huli sa akto ng pagnanakaw. Ito ba ang babaeng ipinagpalit mo sa akin, Paulo? Tanong ni Rosa. Ang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong asinan. Hindi makapagsalita si Paulo. Ang kanyang mukha ay napayuko sa tindi ng kahihiyan. Ang bawat hibla ng kanyang pag-ibig para kay Clarissa ay tila tuluyan ng naging abo sa harap ng katotohanan ito. Ngunit bago pa man madala si Clarissa sa mga pulis, isang itim na sasakyan ang muling huminto sa kalsada sa itaas. Ang bintana nito ay bumaba at lumabas ang mukha ng lalaking kasama ni Clarissa sa locket. Hayaan niyo siyang umalis, Doña Rosa, sigaw ng lalaki. Dahil kung hindi, baka makalimutan kong kaibigan ko ang inyong yumaong asawa. Nagulat ang lahat. Ang lalaking iyon ay si Victor Salvador, ang pinakamatinding kalaban sa negosyo ng pamilya Santos. Ang bawat tao sa asinan
ay nakaramdam ng isang matinding panganib. Bakit narito si Victor? At ano ang koneksyon niya sa pagnanakaw ni Clarissa? Victor! Bulong ni Rosa. Ang kanyang kamao ay mahigpit na nag-clinch sa kanyang gilid. Ang laro ay nagsisimula pa lang, Rosa. At ang iyong anak, siya ang magbabayad para sa mga kasalanang hindi mo pa inaamin. Banta ni Victor bago mabilis na pinaharurot ang sasakyan. Naiwang tulala si Paulo. Hawak ang kanyang rosaryo. Ang lihim ng nakaraan ay dahan-dahang nabubuhay at naramdaman niya na ang kanyang paghihirap sa asinan ay munting bahagi lamang ng isang mas malaking digmaan na paparating. Ang bawat sentimong winaldas mo sa mga mamahaling regalo para sa isang babaeng magnanakaw ay bawat patak ng pawis na kinuha mo sa aking buhay nang walang paalam. Hindi mo ba naisip, Paulo, na habang nagpapakasasa kayo sa aircon ng mansyon, ang bawat hininga ko ay may lasa ng alikabok at alat? Ang boses ni Doña Rosa ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat salita ay tila isang hagupit ng latigo na tumatama sa hubad na likod ni Paulo. Nakatayo ang matanda sa gitna ng asinan. Ang sikat ng araw sa kanyang likuran ay nagmumukhang isang korona ng apoy na nagbibigay diin sa kanyang awtoridad. Sa kanyang paanan, si Paulo ay nakaluhod sa basang putik. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakahawak sa isang tumpok ng asin na tila ito ang kanyang huling sandigan. Ang amoy ng lansa at alat ay nanunuot sa bawat hininga ni Paulo. Isang amoy na dati ay ikinahiya niya, ngunit ngayon ay naging kaisa na ng kanyang balat. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga dokumentong inilapag ni Rosa sa ibabaw ng isang sako. Ang mga ito ay hindi lamang mga papeles. Ang mga ito ay mga resibo ng kanyang buong buhay, mga patunay ng bawat sakripisyong ginawa ni Rosa na binaliwala niya para sa isang buhay na mapagpanggap. Tingnan mo ito, Paulo. Utos ni Rosa. Ang kanyang daliri ay nakaturo sa isang kupas na papel. Ito ang resibo ng huling lupain ng iyong ama sa probinsya. Ipinangutang ko yan para pambayad sa bonggang kasal niyo ni Clarissa dahil ayaw mong mapahiya sa mga kaibigan mong mayayaman. Habang kayo ay nagsasayaw sa ilalim ng mga kristal na chandelier, ako ay nakaupo rito sa dilim. Nag-iisip kung paano babayaran ang utang na yan para hindi tayo mawalan ng masisilungan. Naramdaman ni Paulo ang isang matinding pagsikip sa kanyang lalamunan. Ang bawat salita ng kanyang ina ay tila isang matalim na kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Naalala niya ang gabi ng kanyang kasal, kung paanong ikinahiya niya si Rosa dahil sa suot nitong lumang barong at ang magaspang nitong mga kamay. Pinaupo niya ang sariling ina sa pinakalikod na mesa, malayo sa mga kamera, malayo sa mga bisitang nais niyang pabilibin. At ito naman, patuloy ni Rosa ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig sa kinalimutan ng galit. Ito ang listahan ng mga gabing nagtrabaho ako ng doble sa asinan habang ikaw ay nasa kolehiyo. Sinasabi ko sa iyo na ang pera ay galing sa pensyon ng iyong ama. Ngunit ang totoo, wala siyang iniwan kundi utang. Ang bawat aklat na hinawakan mo, ang bawat unipormeng isinuot mo, ay galing sa kalyo ng aking mga kamay na pilit mong itinago sa iyong mga kaibigan. Isang hikbi ang kumawala sa dibdib ni Paulo. Ang kanyang noo ay dahan-dahang sumayad sa malamig at malansang putik. Ang bawat patak ng kanyang luha ay humahalo sa tubig alat. Tila sumasagisag sa pagtunaw ng kanyang natitirang kayabangan. Ang bawat alaala ng kanyang pagmamalupit, ang mga panahong sinigawan niya si Rosa dahil sa maling pagtimpla ng kape, ang mga sandaling hindi niya ito kinakausap dahil sa kahihiyan, ay bumalik ng sabay-sabay, tila mga multong naniningil ng katarungan. Patawad, Nay. Patawad po. Ang tanging nasasabi ni Paulo, ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang sa gitna ng malawak na asinan. Ang patawad ay isang marangyang salita. Paulo, malamig na tugon ni Rosa. Hindi pera ang kailangan mo ngayon. Ang kailangan mo ay matutong maging tao.
Ang kailangan mo ay maramdaman ang bigat ng bawat sako na pinasan ko at ang hapdi ng bawat sugat na kinalimutan ko para lamang maitayo ang mansyong tinawag mong tahanan bago mo ako itapon. Dahan-dahang lumapit si Rosa at hinawakan ang baba ni Paulo. Pilit itong iniangat upang magtama ang kanilang mga mata. Ang tingin ni Rosa ay kasing lalim ng dagat, puno ng pagmamahal na nasugatan at katarungang matagal nang hinahanap. Ang yaman ay madaling makuha, Paulo. Isang pirma lang, maibabalik ko ang lahat sa'yo. Pero ang dangal, ang utang na loob, hinding-hindi yan nabibili ng kahit anong ginto. Mananatili ka rito hanggang sa ang bawat butil ng asin sa iyong mga kamay ay maging bahagi na ng iyong kaluluwa. Binitawan ni Rosa ang kanyang anak at tumalikod. Ang kanyang bawat hakbang sa pilapil ay tila nag-iiwan ng isang marka ng kapangyarihan at pait. Ngunit bago siya tuluyang makalayo, huminto siya at lumingon sa isang tauhan na may hawak na isang itim na folder. Gabriel, ihanda ang susunod na yugto, utos ni Rosa. Siguraduhin mong malalaman ni Paulo ang tungkol sa lihim na pakikipagtagpo ni Victor Salvador sa kanyang asawa. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kayang tiisin ng isang lalaking nawalan na ng lahat. Nanigas ang buong katawan ni Paulo sa narinig. Ang pangalan ni Victor Salvador ay tila isang sumpa na muling nabuhay. Ang kanyang asawang si Clarissa, na inakala niyang biktima lamang ng kahirapan, ay tila may mas malalim pang ugnayan sa kaaway ng kanilang pamilya. Habang dahan-dahang lumulubog ang araw sa abot-tanaw, naiwan si Paulo sa gitna ng asinan. Yakap ang mga resibo ng kanyang kasalanan. Ang bawat hampas ng alon sa pampang ay tila isang paalala na ang tunay na unos ay hindi pa nagsisimula. Anong lihim ang itinatago ni Clarissa at Victor Salvador? At sa muling pagdating ng gabi, kakayanin pa ba ni Paulo na harapin ang katotohanang ang taong minahal niya ay ang mismong taong naging kasabwat sa pagwasak sa kanyang ina? Ang ulan ay hindi nagpapalamig sa galit, kundi nagpapalalim sa sugat na kailanman ay hindi naghilom. Ang bawat patak na tumatama sa tuyong lupa ng asinan ay tila mga luha ng langit na nakikiramay sa isang lalaking unti-unti nang nilalamon ng kanyang sariling pagsisisi. Nakatayo si Paulo sa gitna ng pilapil. Ang kanyang mga mata ay nakatingala sa madilim na kalangitan na tila isang dambuhalang telon na malapit nang bumagsak. Ang hangin ay nagsimulang umihip ng malakas, dala ang amoy ng paparating na unos mula sa dagat. Ang bawat hampas ng hangin sa kanyang basang damit ay tila isang paalala na ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay maaaring tangay ng agos sa loob lamang ng isang saglit. Hindi lang yaman ang kinuha sa iyo ni Clarissa, Paulo. Kinuha niya rin ang pagkakataon mong maging mabuting anak bago pa man magsimula ang lahat. Ang boses ni Gabriel ay bumasag sa katahimikan ng paligid. Nakatayo ang mensahero sa ilalim ng isang payong. Ang kanyang mukha ay nananatiling misteryoso sa gitna ng dapit hapon. Lumapit siya kay Paulo at inabot ang isang lumang folder na may mantsana ng tubig. Ano ito? Tanong ni Paulo. Ang kanyang boses ay pamaos at nanginginig sa ginaw. Ang katotohanan na pilit mong itinago sa iyong sarili. Tugon ni Gabriel. Si Victor Salvador ay hindi lang basta kalaban sa negosyo. Siya ang taong nagtulak sa iyong ama sa bangkarota, 20 taon na ang nakalilipas. At si Clarissa? Hindi siya nagkataong nakilala mo sa isang bar sa Maynila. Siya ay ipinadala ni Victor upang siguraduhin na ang huling yaman ni Doña Rosa ay mapupunta sa kanilang mga kamay. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Paulo. Ang folder na hawak niya ay dahan-dahang nabuksan at doon ay nakita niya ang mga litrato ni Clarissa at Victor na magkasama noong panahong nililigawan pa lamang niya ang babae. Ang bawat matatamis na salita, ang bawat haplos, at ang bawat pangakong binitiwan ni Clarissa ay tila naging mga matatalim na tinik na sabay-sabay na bumaon sa kanyang puso. Isang bitag.
Ang buong buhay ko ay isang bitag. Bulong ni Paulo, ang kanyang mga luhang mainit ay nagsimulang humalo sa malamig na ulan. Ngunit ang kanyang pighati ay panandaliang naputol nang marinig niya ang malakas na sigaw mula sa dulo ng pampang. Ang mga magsasaka ng asin ay nagtatakbuhan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng takot. Ang baha mula sa bundok ay nagsisimula ng bumaba at ang tubig galat sa mga salt beds ay nanganganib na mahaluan ng tubig tabang at putik. Ang asinan! Ang puhunan ni nanay! Sigaw ni Paulo. Nakalimutan ni Paulo ang kanyang pagod. Nakalimutan niya ang hapdi ng kanyang mga sugat. Mabilis siyang tumakbo patungo sa mga salt beds. Pilit na hinaharangan ang agos ng tubig gamit ang kanyang sariling katawan at mga sako ng buhangin. Nakita niya si Lolo Ben na pilit na isinasalba ang kanilang huling ani. Ngunit ang matanda ay muntik ng matangay ng rumaragasang tubig. "Lolo Ben! Kapit kayo!" Sigaw ni Paulo habang mabilis na lumalangoy patungo sa matanda. Sa gitna ng rumaragas ang tubig at malakas na hangin, naramdaman ni Paulo ang bigat ng lahat ng kanyang kasalanan. Ang bawat sako na kanyang binubuhat ay tila ang bigat ng bawat sakripisyo ng kanyang ina. Hindi siya tumigil, kahit na ang kanyang mga kuko ay nagdurugo na sa pagkakapit sa matitigas na bato. Kahit na ang kanyang mga binti ay tila mapuputol na sa tindi ng pagod, nanatili siya sa gitna ng unos. "Ito ang buhay ni nanay. Hindi ko hahayaang mawala ito." Ang sigaw ni Paulo ay nilamon ng dagundong ng langit. Nang mailigtas niya si Lolo Ben at madala sa mataas na bahagi ng dampa, bumalik si Paulo sa tubig para kunin ang huling sako ng asin. Ngunit isang malaking troso ang dahan-dahang inanod ng baha patungo sa kanyang kinalalagyan. Sa tindi ng dilim at lakas ng ulan, hindi niya napansin ang panganib na paparating. Isang malakas na pagkakaumpog ang naramdaman ni Paulo sa kanyang ulo. Ang kanyang paningin ay biglang nagdilim at ang huling narinig niya ay ang pagsigaw ng kanyang pangalan mula sa malayo. Isang boses na pamilyar. Isang boses na puno ng takot at pagmamahal. "Paulo, anak ko, yun ba ang boses ni Nanay Rosa? O ito ay isa lamang gunita ng nakaraan bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman?" Dahan-dahang lumubog ang katawan ni Paulo sa ilalim ng malamig na tubig. Ang kanyang kamay ay nananatiling nakakapit sa rosaryong gawa sa kahoy, ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanyang ina. Sa gitna ng kawalan, isang huling tanong ang naiwan sa kanyang isipan. Sapat na ba ang buhay na ito para pambayad sa kanyang mga pagkukulang? "Huwag ngayon, Paulo. Huwag ngayon, anak ko. Marami pa tayong dapat pag-usapan. Marami ka pang dapat ayusin." Ang boses ni Doña Rosa ay hindi na ang boses ng isang matigas na negosyante. Ito ay boses ng isang inang nadudurog ang puso habang nakaluhod sa basang putikan, yakap ang malamig at walang malay na katawan ni Paulo. Ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila nakikidalamhati sa bawat patak ng luha ni Rosa na humahalik sa maputlang pisngi ng kanyang anak. Ang marangyang puting bestido ni Rosa ay nabahiran na ng putik at dugo. Ngunit wala siyang pakialam. Ang tanging mahalaga sa kanya sa sandaling iyon ay ang mahinang tibok ng puso ni Paulo na tila anumang oras ay hihinto. Mabilis na kumilos si Gabriel at ang iba pang mga manggagawa upang iangat si Paulo mula sa pagkakahiga sa pampang. Ang tunog ng mga yabag sa putikan ay mabilis at punong-puno ng kaba. Dinala nila si Paulo sa loob ng sasakyan ni Rosa, kung saan ang bango ng sampagita ay hinaluan ng amoy ng lansa at basang lupa. Sa loob ng sasakyan, mahigpit na hinawakan ni Rosa ang kamay ni Paulo, ang kamay na puno ng kalyo at mga sugat na bunga ng pagtatrabaho sa asinan. Sa bawat sugat na nakikita ni Rosa, naramdaman niya ang isang matinding hapdi sa kanyang sariling dibdib. Naalala niya kung paano niya pinanood ang kanyang anak mula sa malayo. Pinapatigas ang kanyang puso upang turuan ito ng leksyon. Ngunit ngayong nakikita niyang nag-aagaw buhay si Paulo para iligtas ang kanyang pangarap, tinatanong ni Rosa ang kanyang sarili,
Sapat na ba ang leksyong ito? O baka naman masyado siyang naging malupit? Gabriel, bilisan mo. Dalhin natin siya sa pinakamalapit na ospital sa bayan. Sigaw ni Rosa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot na baka ito na ang huling pagkakataon na mayakap niya ang kanyang anak. Habang tumatakbo ang sasakyan sa madilim na kalsada, napansin ni Rosa ang isang bagay na mahigpit na nakakapit sa kanang kamay ni Paulo. Ito ang maliit na rosaryong gawa sa kahoy, ang iniwan niya noong huling dalaw niya. Ang mga butil nito ay bumaon sa palad ni Paulo, isang patunay na hanggang sa huling sandali ng kanyang malay, ang kanyang ina, ang tanging nasa isip niya. Dahan-dahang binuksan ni Rosa ang palad ni Paulo at kinuha ang rosaryo. Sa ilalim nito, nakita niya ang isang maliit na piraso ng papel na basang-basa na. Isang sulat na hindi natapos ni Paulo. Ang mga letra ay malabo na dahil sa tubig ulan, ngunit mababasa pa rin ang huling pangungusap. Nay, kahit anong mangyari, sana malaman mong mahal na mahal kita, higit sa lahat ng yaman sa mundo. Humagulgol si Rosa. Ang kanyang mga hikbi ay sumabay sa dagundong ng kulog sa labas. Patawarin mo ako, Paulo. Patawarin mo ang nanay. Pagdating sa ospital, mabilis na dinala si Paulo sa loob ng emergency room. Ang liwanag ng mga fluorescent lights ay tila nakakasilaw, isang malupit na kaibahan sa kadilimang pinanggalingan nila. Naiwan si Rosa sa hallway, nakaupo sa isang matigas na silya, naghihintay ng balita. Ang bawat minutong lumilipas ay tila isang taon ng paghihirap. Isang oras ang lumipas bago lumabas ang doktor. Ang mukha nito ay seryoso, walang bakas ng kasiguraduhan. Stable na ang kanyang kondisyon, pero malakas ang pagkakaumpog ng kanyang ulo. Maaring tumagal bago siya magising, paliwanag ng doktor. At may isa pang problema, mukhang may lason sa kanyang dugo. Hindi ito galing sa pagkain, kundi sa isang uri ng kemikal na hinalo sa tubig na nainom niya noong baha. Nanigas ang buong katawan ni Rosa. Isang uri ng kemikal. Ang asinan ay malayo sa anumang pabrika. Iisa lamang ang pumasok sa kanyang isipan, si Victor Salvador. Ang baha ay hindi lamang isang aksidente ng kalikasan. Ito ay isang pagkakataong ginamit ng kanyang kaaway upang tapusin ang buhay ng kanyang anak. Habang nakatitig si Rosa sa natutulog na mukha ni Paulo sa loob ng ICU, naramdaman niya ang isang panibagong apoy na naglalaboy sa kanyang mga ugat. Ang pagiging Nanay Rosa ay panandaliang naitabi, at muling nabuhay ang Doña Rosa na kailanman ay hindi uurong sa laban. Hinding-hindi ko hahayaang saktan niyo ang anak ko. Nang higit pa rito, bulong ni Rosa sa sarili. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa determinasyon. Ngunit sa gitna ng kanyang galit, isang tawag ang natanggap ni Gabriel mula sa isa sa kanilang mga tauhan sa bayan. Mabilis itong lumapit kay Rosa. Ang muka ay puno ng pangamba. Madam, may balita po tungkol kay Clarissa. Nakita po siyang kasama si Victor Salvador sa isang pier sa Batangas at may dala silang mga dokumento. Mga dokumentong nagsasabing sila na ang bagong may-ari ng Sulong ng Pag-asa Foundation. Tila gumuho ang huling piraso ng lupa sa ilalim ng mga paa ni Rosa. Paano nila nakuha ang mga dokumentong yon? At sa gitna ng pag-aagaw buhay ni Paulo, may kakayahan pa ba si Rosa na protektahan ang kanilang pamilya? O tuluyan na silang lalamunin ng kasamaan ng nakaraan? Ang buhay ni Paulo ay nakabitin sa isang manipis na sinulid, habang ang kanilang yaman ay dahan-dahang nananakaw sa dilim. Ito na ba ang katapusan ng kanilang pag-asa? O may isang alas pa si Rosa na hindi inaasahan ng lahat? Akala mo ba ay ginto ang hawak mo, Clarissa? Ang hawak mo ay isang mainit na uling na susunog sa iyong mga kamay hanggang sa maging abo ang iyong buong pagkatao. Ang boses ni Doña Rosa ay tila isang hatol na nanggagaling sa kabilang buhay habang nakatayo siya sa harap ni Clarissa at Victor Salvador sa loob ng isang abandonadong bodega sa pier. Ang amoy ng dagat at kalawang ay nanunuot sa bawat sulok, isang malupit na paalala ng lugar kung saan balak ni na Clarissa
na itakas ang kanilang nakaw na yaman. Hawak ni Clarissa ang isang leather na bag. Mahigpit ang kapit dito na tila ito ang kanyang huling hininga. Huli na ang lahat, Rosa. Sigaw ni Victor. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan habang iwinawagayway ang mga dokumento ng sulong ng Pag-asa Foundation. Napirmahan na ni Paulo ang mga papeles na ito bago siya muntik mamatay sa asinan. Sa batas, kami na ang may-ari ng lahat. Ang mansyon, ang asinan, at ang bawat sentimong pinaghirapan mo ay sa amin na. Isang mapait at nakakangilong tawa ang kumawala sa labi ni Rosa. Ang matanda ay dahan-dahang lumapit. Hindi bakas ang takot sa kanyang mga mata. Sa bawat hakbang niya sa sementong sahig, ang tunog ng kanyang sapatos ay tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ni na Victor. Ang kasakiman ay sadyang nakakabulag. Malamig na tugon ni Rosa. Clarissa, binuksan mo ba ang bag na yan? Tiningnan mo ba ng mabuti ang mga dokumentong hawak niyo? Nanginginig ang mga kamay ni Clarissa habang dahan-dahang binubuksan ang bag. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng gulat nang makita ang nilalaman nito. Hindi mga titulo ng lupa, hindi mga bank account details, kundi mga litrato. Mga litrato ng bawat pakikipagsabwatan nila ni Victor. Mga ebidensya ng paglalagay ng kemikal sa tubig baha at ang bawat ilegal na transaksyong ginawa nila para pabagsakin ang pamilya Santos. Ano ito? Nasaan ang mga papeles? Tili ni Clarissa. Ang kanyang boses ay naging paos sa tindi ng kaba. Ang mga dokumentong pinapirmahan niyo kay Paulo ay mga kasunduan sa pag-amin ng inyong mga kasalanan. Paliwanag ni Rosa. Ang kanyang boses ay kasing tigas ng bakal. Alam kong darating ang araw na ito. Alam kong ang inyong mga puso ay hindi makukuntento sa maliit na bagay. Kaya hinayaan ko kayong magnakaw para masigurado na wala na kayong matatakasan. Kasabay ng kanyang mga salita, ang katahimikan ng bodega ay binuwag ng mga asul at pulang ilaw na sumilip mula sa labas. Ang tunog ng mga sirena ng pulis ay dahan-dahang lumalapit, tila mga asong gutom na handang lumapan ng biktima. Ang mga tauhan ni Rosa, kasama si Gabriel, ay pumasok at pinalibutan ang dalawa. Hindi maaari. Pinlano ko ito. Akin ang lahat ng ito. Sigaw ni Clarissa habang pilit na isinisiksik ang sarili sa isang sulok. Ang kanyang mukha ay puno na ng luha at dumi. Tumingin si Rosa kay Clarissa nang may halong awa at pagkadiri. Nakuha mo na ang gusto mo, Clarissa. Ang yaman na hindi sayo. Ngayon, pagbayaran mo ito sa likod ng rehas, kung saan ang tanging maririnig mo ay ang tunog ng iyong sariling pagsisisi. Habang pilit na kinakaladkad ng mga pulis si Clarissa at Victor, ang bawat sigaw at mura ng babae ay tila nawawala sa malawak na bodega. Ang yaman na inakala niyang magliligtas sa kanya ay siya palang naging tali sa kanyang leeg. Ang karma ay hindi dumating ng maingay, kundi dahan-dahan at tinitiyak na walang matitira. Samantala, sa loob ng ICU, ang katahimikan ay tila isang mabigat na pasanin. Ang tanging naririnig ay ang regular na tunog ng makinang nagbabantay sa puso ni Paulo. Dahan-dahan, sa gitna ng kanyang mahimbing na pagtulog, ang mga daliri ni Paulo ay bahagyang gumalaw. Ang rosaryong kahoy na nakapatong sa kanyang palad ay dahan-dahang naramdaman ang init ng kanyang balat. Ang mga mata ni Paulo ay bahagyang kumislap sa ilalim ng mga talukap nito. Ang unang salitang dahan-dahang nabuo sa kanyang isipan ay hindi yaman, hindi paghihiganti, kundi isang pangalang matagal na niyang kinalimutan ang tunay na kahulugan. Nay, nang marinig ni Rosa ang balita mula sa ospital sa pamamagitan ng radyo ni Gabriel, ang kanyang matigas na mukha ay biglang naglaho. Ang bawat luhang pinigilan niya sa loob ng maraming taon ay dahan-dahang pumatak. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang munting liwanag ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng tagumpay na ito, isang misteryosong tawag ang natanggap ni Gabriel mula sa asinan.
Ang boses sa kabilang linya ay nanginginig sa takot. Madam, ang asinan. May nakita po kaming isang bagay sa ilalim ng dampa ni Paulo na hindi namin inaasahan. Ano ang lihim na nakatago sa ilalim ng dampa? At sapat na ba ang pagkakulong ni Clarissa para matapos ang lahat? O may mas malaki pang panganib na naghihintay sa kanilang muling pagsasama? Nay, huwag mo na pong bitawan ang kamay ko. Takot na akong mawala muli sa dilim. Takot na akong gumising na wala ang iyong patawad. Ang boses ni Paulo ay tila isang marupok na sinulid. Halos hindi marinig sa gitna ng malamig na silid ng ospital. Ang kanyang mga mata, na dahan-dahang bumukas, ay hindi nakatuon sa puting kisame o sa mga makinaryang nakapalibot sa kanya, kundi sa mukha ng kanyang ina na tila naging sentro ng kanyang mundo. Ang bawat hininga niya ay may kasamang hapdi, ngunit ang init ng palad ni Rosa na nakapatong sa kanyang noo ay tila ang tanging gamot na tunay na nakakapagpawi ng kanyang sakit. Nakatitig si Rosa sa kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng mga luhang matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang Doña Rosa na kailanman ay hindi natinag sa harap ng mga kaaway ay naglaho na. At ang natira ay ang isang inang muling nabuhay ang bawat hibla ng pagmamahal. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humahaplos sa buhok ni Paulo. Tila bawat haplos ay isang panalangin ng pasasalamat. Nandito ang nanay, Paulo. Hindi na kita iiwan. Hindi na tayo babalik sa dilim. Bulong ni Rosa, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Ang pagkakataong ito ay puno ng matinding miyapait. Naalala ni Paulo kung paano niya itinulak ang kanyang ina palabas ng mansyon sa gitna ng ulan. Ang mismong mga kamay na hinahawakan niya ngayon ay ang mga kamay na binaliwala niya para sa yaman ni Clarissa. Ang bawat sugat sa kanyang katawan mula sa asinan ay tila isang munting kabayaran lamang sa sugat na ginawa niya sa kaluluwa ng kanyang ina. Naramdaman niya ang isang matinding pagsisisi na tila isang dambuhalang alon na lumulunod sa kanya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya natatakot dahil alam niyang nasa tabi niya ang kanyang tanging kuta. Dahan-dahang pumasok si Gabriel sa silid, bitbit ang isang lumang kahon na gawa sa metal. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ng ospital ay may dalang bigat ng katotohanan. Inilapag niya ang kahon sa tabi ng kama ni Paulo. Ang kalawang sa gilid nito ay tila isang bakas ng panahon, isang lihim na matagal nang nanahimik sa ilalim ng dampa sa asinan. Ito po ang nahanap namin sa ilalim ng dampa, Doña Rosa. Ang boses ni Gabriel ay puno ng paggalang. Nakatago ito sa isang bahaging tanging ang yumaong si Don Mateo lamang ang nakakaalam. Nang buksan ni Rosa ang kahon, ang bango ng lumang papel at tuyong bulaklak ay pumuno sa hangin. Sa loob nito ay may mga liham mula sa ama ni Paulo na isinulat noong mga huling araw nito. Kinuha ni Paulo ang isa sa mga liham ng may nanginginig na kamay. Sa bawat salita ng kanyang ama, naramdaman ni Paulo ang isang matinding sampal ng katotohanan. Rosa, alam kong darating ang araw na malilimutan ni Paulo ang hirap na pinagdaanan natin. Huwag mo siyang sisisihin, pero kung sakaling maligaw siya, ibalik mo siya sa dampa. Ipakita mo sa kanya ang asin, dahil ang asin lamang ang tanging bagay na hindi nabubulok. Gaya ng aking pagmamahal sa inyo. Napahagulgol si Paulo. Ang kanyang mga balikat ay nayayanig sa tindi ng pag-iyak. Ang bawat salita ng kanyang ama ay tila isang haplos mula sa kabilang buhay. Hindi lamang pala si Rosa ang nagplano ng lahat. Ang kanyang ama ay alam na ang lahat ng mangyayari, ang asinan, ay hindi parusa, kundi isang pamana ng katapatan at pagkilala sa sarili. Patawad, Tay. Patawad po. Ang tungi na sabi ni Paulo habang yakap ang liham sa kanyang dibdib. Kinuha ni Rosa ang isang maliit na bimpo at dahan-dahang pinunasan ang mga luha sa pisngi ni Paulo. Ang bawat kilos niya ay puno ng pagkalinga. Tila ibinabalik ang mga panahong sanggol pa lamang si Paulo
at siya ang tanging sandigan nito. Sa sandaling iyon, ang yaman, ang mansyon, at ang lahat ng ginto sa mundo ay tila naging mga walang saysay na anino. Ang tanging mahalaga ay ang init ng kanilang pagmamahalan na muling nag-aapoy. Gayunpaman, ang katahimikan ng kanilang muling pagkikita ay biglang binuwag ng isang marahas na katok sa pintuan. Ang tunog ng kahoy na tinatamaan ay tila isang babala ng panibagong unos. Pumasok ang isang lalaking nakauniporme ng pulis. Ang mukha ay seryoso at may dalang masamang balita. Doña Rosa, kailangan niyo pong sumama sa amin. May nangyari po sa loob ng kulungan. Ang boses ng pulis ay puno ng kaba. Si Clarissa, tumakas po siya at may iniwan siyang mensahe para sa inyo at kay Paulo. Nanigas ang buong katawan ni Paulo. Ang takot na akala niya ay tapos na ay muling gumapang sa kanyang mga ugat. Isang itim na sobre ang inabot ng pulis kay Rosa. Sa labas nito, nakasulat sa pulang tinta ang mga salitang tila isang sumpa mula sa impyerno. Hindi pa tapos ang laro, Paulo. Kung hindi ka mapapa sa akin, sisiguraduhin kong wala ka ring babalikang ina. Tumingin si Paulo sa bintana, kung saan ang langit ay muling nagdidilim at ang hangin ay nagsisimulang humagupit sa mga puno. Ang bawat patak ng ulan na nagsisimulang bumagsak ay tila isang babala na ang huling labanan ay hindi gaganapin sa korte o sa opisina, kundi sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. Saan nagtago si Clarissa? At anong huling sakripisyo ang kailangang gawin ni Paulo upang tuluyang maprotektahan ang kanyang ina mula sa puot ng isang babaeng nawalan na ng katinuan? Ang orasan sa dingding ay tila bumibilis ang bawat tiktak. Bawat segundo ay tila isang hakbang patungo sa isang panganib na hindi nila inaasahan. Akala mo ba ay madali akong mamatay, Clarissa? Ang isang inang nagbigay ng buhay ay hindi kailanman matatalo ng isang babaeng marunong lamang pumatay ng dangal. Ang boses ni Doña Rosa ay hindi nanginig kahit isang beses habang nakatayo siya sa gitna ng madilim na asinan. Ang dulo ng isang matalim na patalim ay nakatutok sa kanyang leeg. Hawak siya ni Clarissa na ang mga mata ay nanlilisik sa tindi ng kagalitang hinaluan ng kabaliwan. Ang ulan ay dahan-dahang pumapatak muli. Tila ang langit ay hindi pa tapos sa pagpapaiyak sa lupang ito. Ang bango ng asinan ay hinaluan ng amoy ng gaas na ibinuhos ni Clarissa sa paligid ng dampa ni Paulo. Tumahimik ka, matanda. Dahil sa'yo, nawala ang lahat sa akin. Ang mansyon, ang pera, ang buhay na dapat ay sa akin. Tili ni Clarissa, ang kanyang boses ay tila sa isang hayop na nasugatan. Kung hindi ko makukuha ang yaman mo, sisiguraduhin kong wala ring matitira sa inyong dalawa. Sa di kalayuan, isang anino ang dahan-dahang gumagalaw sa putikan. Si Paulo, nakapapasok pa lamang sa recovery stage, ay nagpumilit na tumakas sa ospital nang malaman niyang nawawala ang kanyang ina. Ang kanyang bawat hakbang ay may kasamang matinding kirot sa kanyang ulo. Ang bawat paghinga niya ay tila may kasamang bubog sa baga. Ngunit ang takot na mawala ang kanyang ina ay mas matindi kaysa sa anumang sakit ng katawan. Clarissa, bitawan mo si nanay. Ang boses ni Paulo ay mahina, ngunit puno ng determinasyon. Nagulat si Clarissa at lalong hinigpitan ang hawak kay Rosa. Paulo, tingnan mo ang ginawa ng nanay mo sa akin. Nagmukha akong basura dahil sa kanya. Halika rito, Paulo. Sumama ka sa akin. Takasan natin ang lahat ng ito. Dahan-dahang lumapit si Paulo. Ang kanyang mga kamay ay nakataas, bilang tanda na wala siyang armas. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Rosa, na kahit nasa panganib ay nananatiling mahinahon. Nakita ni Paulo ang rosaryong kahoy na nakalawit sa bulsa ng kanyang ina. Ang rosaryong naging tanging sandigan niya sa gitna ng unos. Ang basura ay hindi gawa ng ibang tao, Clarissa. Ang basura ay ang mga desisyong ginawa mo para sirain ang pamilyang ito. Sabi ni Paulo, ang bawat salita
ay tila isang hatol. Hindi yaman ang kinuha ni nanay sa'yo. Kinuha niya lang ang maskara mo para makita ng lahat ang tunay mong mukha. Sa tindi ng galit, binitawan ni Clarissa si Rosa at sinubukang saksakin si Paulo. Ngunit bago pa man tumama ang patalim, mabilis na humarang si Rosa sa harap ng kanyang anak. Ang tunog ng tela na napupunit at ang pagbaon ng bakal sa balat ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng asinan. "Nay!" sigaw ni Paulo. Ngunit hindi si Rosa ang nasaktan. Sa huling sandali, mabilis na dumating si Gabriel at ang mga pulis. Ang balikat ni Gabriel ang sumalo sa saksak na para sana kay Rosa. Ang tunog ng mga yabag ng maraming sapatos sa basang pilapil ay tila isang malakas na kulog na bumasag sa plano ni Clarissa. Mabilis na pinalibutan ng mga awtoridad ang babae. Nang makita ni Clarissa na wala na siyang takas, dahan-dahan niyang binitawan ng patalim. Ang kanyang mga mata ay nawalan ng ningning, napalitan ng isang malalim at madilim na kawalan. Ang tanging narinig sa kanya ay isang mahinang tawa. Isang tawang puno ng pait at pagkatalo, habang dahan-dahan siyang pinupusasan at kinakaladkad palabas ng asinan. Naiwan sina Rosa at Paulo sa gitna ng ulan. Dahan-dahang lumuhod si Paulo sa harap ng kanyang ina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang mga kamay ni Rosa. Ang bawat patak ng ulan sa kanilang mga mukha ay tila naghuhugas sa lahat ng sakit, lahat ng galit, at lahat ng pagkakamali ng nakaraan. "Nay, ligtas na po tayo. Patawad po sa lahat." Bulong ni Paulo, ang kanyang noo ay sumayad sa mga kamay ng ina. Dahan-dahang itinuwid ni Rosa ang tayo ng kanyang anak at yinakap ito ng mahigpit. Ang init ng kanilang yakap ay tila isang kuta na hindi kayang tibagin ng anumang bagyo. Sa sandaling iyon, ang asinan ay hindi na lugar ng pagdurusa. Ito ay naging lugar ng muling pagsilang. Ang bawat butil ng asin na nakapalibot sa kanila ay tila naging mga kristal ng pag-asa. Ang tunay na pamana, Paulo, ay hindi ang ginto sa mansyon, sabi ni Rosa habang nakatingin sa abot-tanaw kung saan ang unang sinag ng araw ay nagsisimula nang sumilip sa likod ng mga ulap. Ang tunay na pamana ay ang kakayahang bumangon at magmahal muli kahit gaano pa kadurog ang ating puso. Ang katahimikan ng umaga ay binuwawag ng mahinang huni ng mga ibon. Ang mga magsasaka ng asin ay dahan-dahang lumabas mula sa kanilang mga dampa, nakatingin sa mag-inang magkayakap sa gitna ng salt beds. Ang bawat mukha ay may bakas ng ngiti, isang tanda na ang kadiliman ay tuluyan na ngang natapos. Inakay ni Paulo ang kanyang ina patungo sa kanilang maliit na dampa. Hindi na nila kailangan ang mansyon, hindi na nila kailangan ang mga mamahaling gamit. Dahil sa dampa na gawa sa kawayan at nipa, nahanap nila ang katarungan, ang kapayapaan, at ang pag-ibig na kailanman ay hindi mabibili ng anumang yaman sa mundo. Ang asinan ay nanatiling saksi sa kanilang kwento. Isang kwento ng isang inang hindi sumuko at isang anak na natutong lumingon sa kanyang pinanggalingan. Ang bawat butil ng asin na kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw ay hindi na simbolo ng pait, kundi mga diamante ng pagsisikap at pag-asa na nagmumula sa isang pusong marunong ng lumingon sa kanyang pinanggalingan. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang ang unos ay tumama sa asinan ng pamilya Santos. Ngayon, ang bawat parisukat na lupain ng asinan sa Quezon ay muling nabubuhay, punong-puno ng mga puting kristal na tila nagbibigay ng liwanag sa buong baryo. Ang bango ng dagat ay nananatiling sariwa, ngunit wala na ang lansa ng galit at ang amoy ng pagtataksil. Sa halip, ang hangin ay puno ng mga tawanan ng mga manggagawa na ngayon ay hindi na lamang mga alipin ng trabaho, kundi mga katuwang sa pagbuo ng isang mas matatag na komunidad. Nakatayo si Paulo sa gitna ng pilapil. Ang kanyang balat ay mas lalong naging kayumanggi sa tindi ng sikat ng araw. Ngunit wala na ang pagod sa kanyang mga mata. Ang tanging mababakas
ay ang kapayapaan ng isang lalaking nahanap na ang kanyang tunay na tahanan. Hindi na siya nakasuot ng mga mamahaling designer clothes. Ang kanyang simpleng kamiseta at pantalon ay sapat na para sa kanya. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng mga sugat, ngayon ay matitigas na at puno ng kalyo. Isang katibayan ng kanyang pagiging isang tunay na anak ng asinan. Paulo, anak, halika na at nakahain na ang tanghalian. Nagluto ako ng paborito mong sinigang na isda. Ang boses ni Nanay Rosa ay nanggagaling sa balkonahe ng kanilang bagong dampa. Hindi ito isang mansion, ngunit ito ay isang maayos at malawak na bahay na gawa sa matibay na kahoy at kawayan na pinalilibutan ng mga makukulay na bulaklak. Dito, ang pintuan ay laging nakabukas para sa lahat. Dito, ang bawat bisita ay tinatrato na parang pamilya. Dahan-dahang lumapit si Paulo sa kanyang ina. Bago siya pumasok sa loob, kinuha niya ang kamay ni Rosa at dahan-dahang idiniit ang kanyang noo rito. Ang pagmano na ito ay hindi na lamang isang ritual. Ito ay isang panata ng habambuhay na paggalang at pasasalamat. Naramdaman ni Paulo ang lambot ng kamay ng kanyang ina at sa sandaling iyon, alam niyang ang lahat ng kanyang pagkakamali ay tuluyan na ngang nahugasan ng panahon at ng tunay na pagsisisi. Nay, salamat po sa hindi pagsuko sa akin. Kung hindi dahil sa asinan, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa yaman na walang kaluluwa. Bulong ni Paulo habang sabay silang nauupo sa hapagkainan. Ngumiti si Rosa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kaligayahan. Ang bawat tao ay nagkakamali, Paulo. Pero ang tunay na sukatan ng isang lalaki ay kung paano siya bumabangon mula sa putik at kung paano niya pinahahalagahan ang mga taong nagmahal sa kanya noong wala pa siyang kahit ano. Sa labas, ang mga bata sa baryo ay masayang naglalaro sa pampang. Ang sulong ng Pag-asa Foundation ay naging isang ganap na paaralan at sentro ng kabuhayan para sa lahat. Ang yaman ni Rosa ay hindi na itinago sa mga bangko, kundi ibinahagi sa bawat pamilyang nangangailangan. Tinitiyak na walang inang kailangang magbenta ng dugo para lamang sa gamot ng kanyang anak. Samantala, sa isang malayong kulungan sa lungsod, nananatiling mag-isa si Clarissa. Ang kanyang mga kamay, na dati ay laging may hawak na mamahaling bag, ngayon ay abala sa paglilinis ng mga sahig. Ang kanyang mukha ay wala ng kulay. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mga rehas, tila naghihintay ng isang bukas na kailanman ay hindi na darating sa paraang gusto niya. Ang kanyang karma ay hindi ang kawalan ng pera, kundi ang katotohanang wala siyang kahit isang tao na maalala siya ng may pagmamahal. Nang matapos ang tanghalian, lumabas si Paulo sa balkonahe at tumingin sa malawak na asinan. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang lumulubog, nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Inabot niya ang rosaryong kahoy sa kanyang bulsa at hinawakan ito ng mahigpit. Ang kwento ng kanilang pamilya ay hindi natapos sa isang mansyon o sa malaking kayamanan. Ito ay natapos sa isang simpleng dampa sa tabi ng dagat, kung saan ang bawat butil ng asin ay nagsisilbing paalala na ang tunay na pamana ay hindi na mamana sa dugo o sa ginto, kundi sa lalim ng patawad at sa tamis ng muling pagsasama. Sa ilalim ng tahimik na gabi, ang tanging naririnig ay ang mahinang hampas ng alon sa pampang at ang himig ng isang inang nagpapatulog sa kanyang anak sa pamamagitan ng mga kwento ng pag-asa. Ang asinan ay nanatiling saksi, isang saksi sa isang pag-ibig na kailanman ay hindi matutunaw, gaya ng kristal na asin na nagmula sa puso ng mundo.